master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 251 hanggang 260. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 251, madaling nabihag. 100 milyong yuan na bayad sa konsultasyon. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, lahat ng tao sa pamilya Petty ay nabalisa. Anong klaseng biro ito? Isang bayad sa konsultasyon na 100 milyong yuan. Kinailangan ba nilang magbayad ng konsultasyon para lang may magpatingin sa kanilang karamdaman? Pinakamahalaga, ang bayad ba sa konsultasyon na ito ay talagang 100 milyong yuan? Hindi ba ito pangangikil? Saang lupalop ng mundo may ganitong doktor? Saang lupalop ng mundo may isang taong nang-ahas na mangikil sa pamilyang Petty? Tumanggap ka ng 100 milyon kay Alec. Tumaas ang kilay ni Edison Petty, mas lalong tumalim ang tingin ni Alvin Petty, at mabigat na napakunot ang noo ni Lance Torres. Ang mga mukha ng iba pang miyembro ng pamilya Petty ay naging napakapangit din. Labis na napahiya si Scarlet Wolf. Napag-usapan na niya ang bayad sa konsultasyon kay Alec Petty, at hindi niya kailanman balak sabihin ito sa iba pang miyembro ng pamilya Petty, dahil alam niyang siguradong hindi nila ito tatanggapin. Hindi niya inaasahan na si Yusuf Zoc mismo ang magsasalita nito. Sinadya niya itong banggitin, ngunit hindi naman siya tanga, paano niya hahayaang mabunyag ang ganoong bagay? Kung kinuha mo na ang pera, itago mo na lang, bakit mo pa babanggitin? Gayunpaman, huli na para makialam siya. Hahaha, ang mahal talaga ng 100 milyong consultation fee, no? Pero ayos lang yan, makakagising na rin ang matanda. Biglang humagalpak ng tawa si Edison Petty sa puntong ito, ang pangahas na maningil ng 100 milyon ay nangangahulugan na kaya niyang gamutin ang sakit ng matanda. Tama, kung nailigtas niya si Lolo, lahat ay maaaring pag-usapan, kung hindi. Ilang nakababatang miyembro ng pamilya Petty ang tumitig kay Yusuf Zoc, na may mga mukha na puno ng mali siya. Kumunat lang ang noo ni Yusuf Zoc at saka dahan-daang sinabi, ang bayad sa konsultasyon ay para lamang sa pagbisita, at gaya ng naipaalam ko na kay Alec Petty, hindi nito ginagarantiyahan ang paggaling. Niloloko mo ba ako? Sa wakas ay sumabog sa galit si Edison Petty. Sino ba itong pekeng doktor na nag-aakalang kaya niyang pumunta sa kanilang Petty family para umakto na matapang at mayabang? Wala nang pakialam si Yusuf Zoc na makasakit ng damdamin ng sinumang Petty o ng sinumang ibang pamilya. Napagdesisyonan din niya na, mula ngayon, kung may gustong magpatingin sa kanya ng sakit, ang bayad sa konsultasyon ay magsisimula sa 100 milyon. Kung papayag ka, treat kita, kung hindi, kalimutan mo na lang. Total, hindi naman siya isang profesional na doktor. Hindi tumugon si Yusuf Zoc sa mga salita ni Edison Petty ngunit tumingin kina Alvin Petty at Lance Torres ng may bahagyang ngiti. Kung ganoon, umakyat ka na lang sa taas, Mr. Zoc. Walang nakitang takot sina Alvin Petty at Lance Torres sa mga mata ni Yusuf Zoc. Ang kahangahangang si G. Zoc, maaaring may kakayahan talaga siya, kaya gumamit si Alvin Petty ng sulyap para pigilan si Edison Petty sa susunod na gulo at tumayo para imbitahan si Yusuf Zoc sa itaas. Bahagyang tumango si Yusuf Zoc at sumunod kina Alvin Petty at Lance Torres paakyat, kasama sina Edison Petty at Scarlet Wolf at iba pa na nakasunod. Siyempre, galit na rin sila ngayon, pero kung itong si Mr. Nagawa ni Zoc na magpakita ng kaunting pananaw kalaunan, magiging maayos din ang lahat. Kung hindi niya kaya, hindi sana sila magiging ganoon kagalang-galang. Hong Kong ito, maaari nila siyang pagkunwariin hanggang kamatayan. May silid sakit sa itaas, kumpleto sa gamit na may iba't ibang kagamitang medikal, kasama ang isang profesional na nurse at doktor na naka-duty. Ang pamilyang Petty, bilang isang prestihiyosong angkan, ay walang kinukulang, ang kanilang tahanan ay halos isang maliit na ospital. Pagpasok ni Yusuf Zoc, lumabas ang nurse at manggagamot,
at lahat ng miyembro ng pamilya Petty ay nagtipon sa paligid ng higaan ng may sakit at pinapanood si Yusuf Zok. Tiningnan ni Yusuf Zok ang matandang lalaking nakahiga sa kama, mga 80 anyos na may mga batik-batik sa mukha. Maayos ang kanyang paghinga, normal ang tibok ng kanyang puso, parang natutulog lang siya. Siyempre, naka-drip din siya, dahil hindi ito posible kung walang energy supplementation, kung hindi ay pwedeng mamatay sa tulog ang isang tao. Nang sulyapan lang ni Yusuf Zok ang pasyente, agad niyang nakita kung saan nakasalalay ang problema. Gayunpaman, hindi niya ito agad sinabi, sa halip ay nagkunwari siyang kumukuha ng pulso, iminulat ang mga talukap ng pasyente, at hinipo at sinuri ang tuktok ng kanyang ulo. Kaya kung gamutin ang sakit na ito, wala pang 2 minuto, umatras si Yusuf Zok, na sinasabing kaya niya itong gamutin. Talaga, nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya Petty, maging si Edison Petty, na kanina'y palabiro, ay napabuntong hininga ng malalim. Naghanap sila ng mga doktor mula sa buong mundo, nag-imbita ng mga nangungunang espesyalista mula sa loob ng bansa, at nagpatawag ng mga makapangyarihang eksperto mula sa ibang bansa. Kinonsulta na ang mga kilalang manggagamot sa mundo, ngunit ang sakit ng matandang lalaki ay nanatiling hindi gumagaling pagkalipas ng mahigit 2 buwan. Pero ngayon, itong si Mr. na mahilig sa pera, si Zok, na naghanap ng wala pang 2 minuto, ay nagsabing kaya niya itong gamutin. Talaga kayang gagaling siya, o sadyang matigas lang ang ulo niya na tinangka itong gamutin ng walang kaalam-alam. Kung maaari, bubuhayin ko ang matanda sa loob ng 15 segundo. Mahinahong sagot ni Yusuf Zok. Kung gayon, bilisan mo at iligtas mo siya, lahat tayo ay nanonood dito. Sa sandaling magising ang matanda, hindi ka mawawalan ng gantimpala. Nag-aalalang paghihimok ni Edison Petty. Binigyan ni Yusuf Zok si Edison Petty ng nakakalokong tingin at sinabing, tulad ng sinabi ko dati, ang 100 milyon ay para lang sa konsultasyon. Ang bayad para mailigtas at magamot ang isang tao, ibang usapan na yan. Sus Mariosep, biglang natigilan si Edison Petty, anong klaseng tao ito? Ang ibang miyembro ng pamilyang Petty ay parang nababara rin sa kanilang mga dibdib, ngunit hindi sila makasigaw dahil sinabi niyang kaya niyang gisingin ang matanda. Hihihi, Mr. Zok, magkano ang kailangan mong pera? Sabihin mo lang, ayos lang. Nakangiting sabi ni Alvin Petty. Hindi naman kalakihan, sapat na ang 100 milyon. Ang sakit na ito ay hindi naman komplikado, hindi nangangailangan ng gamot, o kahit ano pa, kaya hindi ito nakakaabala, sapat na ang 1 bilyon. Ibigay mo sa akin ang numero ng bank account mo, tango ni Alvin Petty. Ay text ko sa telepono mo, nakasave na ang impormasyon ng account ko. Kinuha ni Yusuf Zok ang telepono niya at sinabing, ipadala mo sa telepono ko kung ganoon, ang numero ko ay. Isang miyembro ng pamilya Petty, tila kaedad ni Alec Petty ngunit mas matanda, ang lumapit at kinuha ang kanyang telepono. Agad na ipinadala ni Yusuf Zok ang nakasave na impormasyon ng bank account sa pamamagitan ng text message sa telepono ng taong ito. At ipinasa rin ng taong ito ang mensahe, pagkatapos ay kinuha ang telepono at nag-dial ng isang numero, maglipat ng 100 milyong RMB sa account na ito sa loob ng 2 minuto, gawin itong mabilis. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono. Maaari na ba tayong magsimula ngayon? Nag-aalalang sabi ni Edison Petty. Huwag magmadali, umiling si Yusuf Zok. Hindi siya magsisimula hanggat hindi dumarating ang pera. Sus Mariosep, muling mura ni Edison Petty, galit na galit. Ring ring, wala pang 1 minuto, nakatanggap ng text message ang telepono ni Yusuf Zok na nagsasabing may nag-transfer ng malaking halaga na 100 milyon sa kanyang bank account. Magdala ka rito ng isang pares ng esterilisadong sipit at sapat na iyan. Itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang manggas at naglakad papunta sa tabi ng kama ng pasyente. Doktor, kumuha po kayo ng sipit, mga esterilisado na, agad na lumingon ang isang miyembro ng pamilyang Petty at tinawag ang doktor sa labas. Pumasok ang doktor, saka kumuha ng maliit na sipit mula sa medical bag. Kinuha ni Yusuf Zok ang sipit, yumuko sa ulo ng pasyente, habang itinaas ng lahat ng miyembro ng Petty family ang kanilang mga leeg para panoorin si Yusuf Zok. Itinoon ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis sa ulo ng pasyente. Sa totoo lang,
Ang kondisyon ng pasyenteng ito ay eksaktong kapareho ng kay Scarlet Wolf, ang lokasyon lang ng manipis na linya na tumatagos sa utak ang naiiba. Hindi makikita ng mga kagamitang medikal na imaging ang ganoong uri ng hibla na tumatagos sa utak. At siguradong sigurado si Yusuf Zoc na may nasaktan na tao ang pamilya Petty, kasama na si Alec Petty. May tuma-target sa pamilyang Petty. Natagpuan ni Yusuf Zoc ang halos transparent na hibla na mas manipis pa kaysa sa isang hibla ng buhok, dahan-dahan itong pinulot gamit ang sipit, pagkatapos ay hinayla ng may puwersa, at lumabas ang isang hibla na mga 10 sentimetro ang haba, katulad ng buhok ngunit hindi buhok. Hay! Kasabay ng pagkabunot ng hibla, marahil ay naramdaman din ng pasyente ang sakit, dahil bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay lalong nanlalaki, puno ng matinding galit, at nang idilat niya ang mga ito, nagulat pa si Yusuf Zoc. Gulat na pinagmasdan nina Alvin Petty at Edison Petty ang kanilang ama. Nako, huminga ng malalim ang pasyente, sa kasamaan daw sa sarili habang inaalalayan siya nina Alvin Petty at Edison Petty. Ang tagal ko nang nakatulog ngayon. Ang ingat-ingat nyo nitong mga nakaraang araw. May malay ako at naririnig kitang nagsasalita, pero hindi lang talaga ako magising. Si Zoc ay isang taong gumagawa ng mga himala. Ang matandang hanggal na ito ay nagpapasalamat sa inyo ng maaga, ngunit ngayon ay dapat na kayong umalis, sina Alvin, Edison, at Lance Torres na lang ang maiiwan. May mga tagubilin ako para sa iyo. Mabuti, kakagising mo lang at matagal ka nang hindi aktibo, kaya hindi ka dapat gumawa ng anumang nakakapagod na aktibidad, paalala ni Yusuf Zoc bago tumalikod para umalis. Sumunod sa kanya si Lonnie Lopez at lahat ng mga disipulo ng pamilya Petty, at lahat ng miyembro ng pamilya Petty ay patuloy na nag-uusap sa pagkamangha at pagkamangha. Paglabas ni Yusuf Zoc ng silid sakitan, lumingon siya at sumulyap kay Lonnie Lopez, "Kuya Lonnie, hayaan na natin dyan, kailangan ko nang umalis." "Ma'am, hindi ko nahihintayin ang pagbaba ng pasyente. Pakibati po ako kay Sister Alec," sabi ni Yusuf Zoc at saka naglakad pababa, diretsyong lumabas ng pangunahing pasukan ng Petty family. Nagtinginan ang lahat ng mga disipulo ng pamilyang Petty, nag-aalinlangan kung mananatili ba sila o haharanggan siya. Sandali, hindi nila alam ang gagawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 252, ang kakaibang tauhan. Zhang, kapatid, bakit ka nagmamadaling umalis? Kakaalis lang ni Yusuf Zoc sa mansyon ng pamilya Petty nang maabutan siya ni Alec Petty. Nang makita ni Wilson Petty na paalis si Yusuf Zoc, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya maaaring istorbohin ang matandang lalaki sa kanyang silid sakitan, kaya wala siyang ibang nagawa kundi hanapin si Alec Petty at hilingin dito na siya na ang bahala. Kaya hinabol siya ni Alec Petty at sabay na naglakad kay Yusuf Zoc sa kalsadang may mga puno sa lugar ng villa sa gilid ng burol. "Ginawa ko na ang kailangan ko, at nagawa kong masaktan ang tatay mo at ang pangalawa mong tiyuhin ngayon lang," nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. "Kaya wala nang saysay na magtagal pa ako. Ngayong tapos na ako sa mga ginagawa ko, maglalakad-lakad muna ako." Paano mo sila nasaktan? Hindi alam ni Alec Petty ang sinabi ni Yusuf Zoc bago ang konsultasyon, kasama na ang paghingi ng ₱1 bilyon para sa bayad sa paggamot. Walang itinago si Yusuf Zoc, kaya sinabi niya sa kanya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. "Kuya, salamat." Matapos marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, agad na nahulaan ng matalinong si Alec Petty na sinadya ito ni Yusuf Zoc. Dahil sinasadya niyang sabihin ang mga bagay na iyon ay para siguraduhing mababayaran ng pamilya Petty ang pera niya at ni Wilson Petty, na hindi naman talaga balak ni Yusuf Zoc na bayaran ng mag-asawa. Napagdesisyonan ko na yan simula pa lang. Mabubuting tao kayo ni Kuya Wilson, kaya hindi tamang kumuha ng ₱1 bilyon mula sa inyo. Kaya, syempre, kailangang bayaran ng pamilyang Petty ang bilyong iyon. Sa bagay, wala naman akong kinalaman sa kanila, di ba? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. "Haji Jack, kuya, nakakatuwa ka talaga. Kung mas bata lang sana ako ng 10 taon, hahayaan ko na lang si Kuya Wilson na tumabi." Biro ni Alec Petty. "Haha, ang swerte ni Kuya Wilson na napangasawa ka, Ate Alec," tawa ni Yusuf Zoc ng malakas. "Siya nga pala, wala kang Hong Kong at Macau pass,
Paano ka aalis ng bansa para bumalik sa mainland? Pwede kang maghintay, o maghanap ng hotel na matutuluyan at sumama sa amin kapag umalis na kami. Hindi na kailangan, hahanapin ko ang sarili kong daan pabalik, umiling si Yusuf Zok. Sige, sige. Pero tandaan, napagkasunduan nating magkita-kita para sa hapunan sa Spring Festival, kompromiso ni Alec Petty. Alam niyang hindi na niya kayang panatilihin pa si Yusuf Zok, malinaw na ayaw nito ng masyadong pakikipag-ugnayan sa pamilyang Petty. Ayaw niyang kumapit sa pamilyang Petty, hindi siya naghahangad ng anumang impluwensya mula sa kanila. Kaya't isinantibi niya ang emosyon, pera lamang ang kanyang kinikilos, ito ay isang prangka at walang nais na koneksyon sa pamilyang Petty. Oo, magkikita tayo sa Spring Festival, pero mag-ingat ka, ate. Kayo, Kuya Wilson, at Batang Wilson ay kailangang mag-ingat. Ang kalagayan ng matanda ay katulad ng kay Rainy, may kung anong sinaksak sa ulo niya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero siguro alam ninyo ng matandang lalaki kung sino ang may gawa noon, tama ba? Solusyonan mo agad yan. Yung mga puting hibla na naman. Biglang nagbago ang mukha ni Alec Petty. Mga puting filament. Tumango si Yusuf Zok, kaya ang bagay na iyon ay tinawag na mga puting filament. Kuya, salamat, nakabawi si Alec Petty at muling nagpasalamat sa kanya. Kung ganoon, bumalik ka na. Kaya kung gumawa ng sarili kong daan palabas, sabi ni Yusuf Zok. Maaaring hindi ka makakaalis ng mag-isa, lahat ng papasok at paalis ay kailangang magparehistro. Hayaan mo akong ilabas ka, hindi naman kalayuan yan. Naglakad si Alec Petty kasabay ni Yusuf Zok. Ang babaeng ito na nasa edad 30 ay mukhang isang batang asawa na nasa edad 20 pa rin. Siya ay maganda, may marangal na anyo, matalino, at may personal na alindog na mahirap bigyang kahulugan. Kaya naman, isa siyang mapaminsala sa kahit sinong lalaki. Siyempre, wala namang inisip si Yusuf Zok tungkol sa kanya. Sa katunayan, ang makita ang pagmamahal nito kay Wilson Petty ay pumuno sa kanya ng inggit at mga hangarin, ang masasayang tao ay dapat laging manatiling masaya. Nang makita ni Alec Petty si Yusuf Zok palabas ng villa sa gilid ng burol, tumunog ang kanyang telepono. Kumaway si Yusuf Zok sa kanya at sumakay sa taxi na sumulpot. Ibalik mo siya, may kailangan akong tulong sa kanya, siguraduhin mong tatawagan mo siya ulit. Utos ng matandang lalaki kay Alec Petty sa telepono. Lolo, nakapasok na siya sa kotse at nakaalis na, walang magawang sabi ni Alec Petty. Kung ayaw mong mamatay ako, kung ayaw mong ma-accident ulit si Yuking, habulin mo siya. Sige, 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 tatawagan ko siya ulit. Nang marinig na maaaring nasa panganib na naman ang anak niya, agad na ibinaba ni Alec Petty ang tawag at saka tinawagan ang cellphone ni Yusuf Zok. Pero, nasagot ang tawag, at hindi lang sinagot ni Yusuf Zok. Hindi niya sinagot ang unang beses, ganoon pa rin ang nangyari sa pangalawang beses, sa pangatlong beses, direktang pinuputol ni Yusuf Zok ang tawag, at sa pang-apat na beses, pinatay na ang telepono. Naiinis si Alec Petty, iniisip kung paano talaga mainitin ang ulo ni Yusuf Zok at mahirap pasayahin. Maya-maya, bumalik si Alec Petty sa villa at nakita ang matandang lalaki na nakaupo sa unang palapag, nakasandal sa kanyang tungkod. Nakapatay ang telepono niya, hindi ko siya mahanap, sabi ni Alec Petty nang may mapang asar ng ngiti. Nako, sino ba siya sa akala niya, para seryosohin ang sarili niya? Kung ipipilit niya ako hanggang sa abot ng aking makakaya, ipapahuli ko siya sa mga Amerikano. Mura ni Edison Petty, habang galit na pinapadyak ang kanyang paa. Anong ibig ninyong sabihin na ipaaresto siya sa mga Amerikano? Tanong ni Alec Petty sa mga tao sa silid. Lumapit si Hong Xiaolong kay Alec Petty at bamulong sa tainga nito, nakatanggap lang kami ng balita mula sa amin na ang sunog sa 4 na kasino sa Las Vegas at ang pagpatay sa daan-daang tao ay tila kagagawan lamang ni Brother Zhang. Natigilan si Alec Petty, tila ba ang galing ni Yusuf Zok sa pagiging banal ay sobra-sobra, hindi ba? Kung magsasalita ka ulit ng kalokohan, ipapadala kita sa bundok Watay para umawit ng mga banal na kasulatan, itikom mo ang bibig mo. Mabangis na itinutok ng matanda ang kanyang tungkod at sinabing, sinumpa kami ni Yuking ng masamang mata, at ang gumawa nito ay lampas sa iyong imahinasyon, kaya ang aking Petty family ay nahaharap sa isang malaking kapahamakan.
Sa panahong tulad nito, kung makakakuha tayo ng ilan pang katulong, mapapataas nito ang ating tsansa na magtagumpay ng 10%. Kaya, Wilson, humanap ka ng paraan para mahanap ang Yusuf Zok na ito. Kung gusto niya ng pera, bigyan mo siya ng pera. Tunog, tunog, tunog. Pagkatapos magsalita ng matanda, biglang tumunog ang cellphone ni Alvin Petty. Tay, galing po sa bahay, iniabot ni Alvin Petty ang telepono sa matanda. Kinuha ng matanda ang telepono at dahan-daang itinapat sa kanyang tainga, magsalita ka. Napakahina ng boses sa telepono, walang ibang nakarinig nito, ngunit paulit-ulit na tumango ang matanda. Ang pamilya Petty dito at sa aming bayan ay may iisang ugat, at ang impluwensya ng pamilya Petty ay napakalaki sa kanilang tinubuang bayan. Naiintindihan ko, Ham. Ang tawag ay tumagal ng wala pang 1 minuto bago ito naputol, at pagkatapos ay inilipat ng matandang lalaki ang kanyang tingin sa lahat ng nasa silid at sinabing, bibigyan ko kayong lahat ng gawain, mula ngayon, makipagtulungan kay Wilson sa Hong Kong upang mahanap si Yusuf Zok para sa akin. Kailangan siyang matagpuan. Tay, ano po ba ang malaking problema? Paano kung sinunog ni Yusuf Zok ang mga kasino at pinatay ang mga tao sa Amerika, magagawa rin iyon ng sarili nating mga tao? Protesta ni Edison Petty. Wala ka talagang naiintindihan, matalim na sabi ng matanda sa kanya, dinagdagan lang ng mga tao sa bahay ang impormasyon. Hindi pa katagalan, sina Yusuf Zok at Everest Zok ay pumunta sa Hunan at nakapatay ng isang lalaki, isang eksperto sa antas ng Grandmaster, kinumpirma na ng mga taga rito, na si Yusuf Zok lamang ang nakapatay sa Grandmaster. Sa sinabi ng matanda, maging si Edison Petty ay napanganga. Bilang isang practitioner ng internal martial arts, alam na alam niya kung ano ang isang Grandmaster, at siya ay lubos na natigilan. Kung totoo ang balita, ang taong ito na may malaking iniisip na pera, si Zhang, ay talagang may dahilan para magyabang, at ang dating kawalang galang ni Edison Petty ay maaaring naging sanhi ng pagkayamot ni Zhang. Makikipagtulungan ako, makikipagtulungan ako. Kapag nahanap na natin siya, pupuntahan ko siya at personal na tatanungin, hihingi ako ng tawad. Mabilis na nagbago ang tono ni Edison Petty, tunay na kumbinsido na ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 253, Pamumuhunan sa Real Estate sa Hong Kong. May dala si Yusuf Zok na 2 mobile phone, pinatay niya ang isa, ngunit aktibo pa rin ang isa, kaya ang katotohanang hindi siya makontak ng pamilyang Petty ay hindi nangangahulugan na hindi rin siya mahahanap ng iba. Siyempre, ginawa ng pamilya Petty ang lahat ng makakaya nila, sa layuning mahanap si Yusuf Zok noong nasa Hong Kong ito para matulungan silang malutas ang isang malaking isyu. Nahulaan ni Yusuf Zok na malubha ang problema ng pamilya Petty, kaya naman pinatay niya agad ang kanyang telepono, dahil ayaw niyang masangkot sa ganoong uri ng tunggalian sa ilalim ng lupa. Hindi mahalaga kung paano niya ipinapataw ang kanyang impluwensya sa lipunan, o kung paano niya nilustay ang pera sa mundo ng negosyo, ngunit alam niya na kapag nasangkot siya sa alitan ng pamilyang Petty, hindi na ito matatapos. Kalaunan, mas maraming tao ang masasangkot dito, at mas marami pa siyang magiging kalaban, kaya naman, lumayo siya at tumanggi kahit na alukan siya ng malaking pera ng Petty family. May problema ang Petty family mo, gawain yan ng Petty family mo. May sarili ring mga isyong kinaharap si Yusuf Zok. Matagal nang tahimik ang pamilya Nash, ang mga kasino sa ibang bansa, pati na rin ang mersenaryong si Jeff Frost, bukod sa iba pa, ay nagdudulot ng mga potensyal na panganib at banta, kaya ayaw niyang makaakit ng mas maraming gulo. Wala siyang pera o sapat na kapital, ang pag-akit ng sobrang apoy ay kalaunan ay susunugan siya, at kahit na hindi siya nito masusunog, tiyak na aabot ito sa kanyang pamilya, na siyang huling bagay na gugustuhin niya. Sa isang fast food restaurant sa Central Hong Kong, magkasamang nakaupo sina Yusuf Zok at Marlon Shepard at masayang kumakain. Mabilis na dumating si Marlon, nakarating sa Hong Kong bago pa man dumilim. Mayroon siyang permit sa paglalakbay sa Hong Kong at Macau, madalas din siyang bumisita sa Hong Kong dahil isa siyang abogado at may koneksyon sa mga securities, kaya regular siyang bumibisita. Ikaw, ang big boss, kuripot ka talaga. Fast food lang ang nililabor mo sa akin, pero busog na rin naman ako, tinapik ni Marlon ang kanyang bilugang tiyan at sinabi.
Hehe, sa totoo lang, magaling naman akong magluto. Pagbalik natin sa kabisera, ako mismo ang magluluto ng ilang putahe para sa iyo. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Isang karangalan ang pagluluto sa akin ng Big Boss, haha, tawa ni Marlon ng malakas. Nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam siya ng lubos na kumpiyansa dahil may pera na siya, at natagpuan na niya ang tunay niyang gusto, kaya naman nagsusumikap siyang makamit ang kanyang pangarap. Magaling ka ng magsalita, pero pag-usapan natin ang tungkol sa kumpanya ng pamumuhunan, tumingin si Yusuf Zok kay Marlon. Kahit na umakto siyang parang isang walang pakialam na tindahan, ang kumpanya ng pamumuhunan ang pangunahing prioridad niya, kaya kailangan niyang manatiling may alam. Halos handa na ang lahat ng papeles, at inaasahan naming makapagparehistro sa Business Bureau sa susunod na linggo. Isa pa, kumuha na kami ng ilang tao, umupo ng opisina, at iba pa, lahat ng ito ay may mga pinansyal na pahayag, na kakailanganin mong suriin bawat linggo o bawat buwan pagkatapos naming magbukas. Ako ang nagdesisyon sa mga bagay tulad ng sweldo ng mga empleyado, mas naiintindihan ko ang mga ito kaysa sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita lalakoan sa pera mo, dahil ang pera mo ay halos pera ko rin, kumikita ka, at kumikita rin ako kasama mo. At saka, huwag mong kalimutan, may takdang sweldo rin ako, para sa pag-aasikaso ng mga utusan, paglipad kung saan-saan, lahat ng iyon ay may kapalit, kaya hindi ako magpapanggap na seryoso sa iyo. Prangka ni Marlon, hindi man lang nagmamatigas sa kanyang mga salita. Sige, pwede kang magkaroon ng buong awtoridad dyan, pag-amin ni Yusuf. Sa totoo lang, ang ideya sa likod ng kumpanyang ito ng pamumuhunan ay para maging personal ninyong pangkat ng tagapayo sa pamumuhunan, sa kalaunan, hindi tatanggap ng anumang panlabas na negosyo, kundi ang mga gawaing ibibigay ninyo lamang, o iyong mga nauunawaan namin mula sa pananaliksik sa merkado, at pagkatapos ay gagawa ng mga kaukulang pamumuhunan. Hindi pa ganap na nabubuo ang team, kapag nabuo na, ikaw, ang Big Boss, ang kailangan mong magpakita. Sa oras na iyon, isusulat ko muna ang ilan sa mga detalye para marepaso mo at saka ko isasaalang-alang ang mga bagay tulad ng mga insentibo. Sa madaling salita, ako, at sa kalaunan, ang buong koponan, ay maglilingkod sa iyo, mamamahala sa iyong walang katapusang kayamanan. Siyempre, hindi lang iyon ang kailangan, patuloy ni Marlon, kapag gumagana na ang pangkat, itatago rin namin ang wastong talaan ng inyong mga personal na ari-arian, kabilang ang pamumuhunan sa mga gamot, personal na tirahan, deposito sa bangko, at iba pa. Susuriin at iimbestigahan namin ang revenue ratio ng mga gamot, market shares, at iba pa, pagkatapos ay ipapakita namin ang mga ulat sa inyo sa anyo ng mga pahayag. Sa madaling salita, itatala namin ang bawat aspeto tungkol sa iyong mga gawain, ang iyong paggamit ng pondo, magsasagawa ng pananaliksik sa merkado, siyentipikong pagsusuri, at kokonsultahin pa nga namin ang iyong mga personal na pamumuhunan, kahit man lang sa pagbibigay ng pangangasiwa, paliwanag ni Marlon. Hindi ba't malalaman ninyong lahat ang lahat ng aking mga sikreto? Kumurap si Yusuf at nagtanong. Ako lang ang makakaalam ng mga sikreto mo, tulad ng net worth mo, ang mga detalye, kahit papaano. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Magtatalaga ako ng bawat tao para pamahalaan ang iba't ibang aspeto pagdating ng panahon, pagpapatibay ni Miles O'Brien sa kanya. Siyempre, kung mayroon kang mas gugustuhing itago sa akin, hindi ko iyon malalaman. Hindi naman sa iimbestigahan ko ang mga bank account mo, hindi ako ang korte. Ang ibig kong sabihin ay, malalaman ko ang lahat ng gusto mong ibunyag sa akin. Bigla, nagtanong si Yusuf Zok ng tila walang kaugnayang tanong, ano ang gagawin mo kung may mangyari sa akin na hindi inaasahan balang araw? Natigilan sandali si Marlon Shepard, pagkatapos ay tumango, tiyak na gagawa ang aming propesyonal na pangkat ng tagapayo ng mga kinakailangang legal na kaayusan ng maaga. Dapat mong pag-isipan ito ng maaga at sa kalaunan ay gumawa ng isang legal na dokumento. Kung walang legal na dokumento, ipamamahagi namin ang mana ng iyong investment company ayon sa isang takdang ratio. Kung hindi ka kasal, ang pera mo ay mapupunta sa tatay at ate mo. Kung kayo ay may asawa o may mga anak, ipamamahagi rin namin ito ng naaangkop. Tandaan,
Ang kumpanya ng pamumuhunan ay pangkat ninyo lamang, mga empleyado lamang kami at hindi namin ma-access ang pera sa mga account ng inyong kumpanya. Kaya, kahit wala ka na rito, patuloy kaming magpapatuloy sa pagpapatakbo at pagsunod sa batas, tinitiyak na ang mana ay mapupunta sa sinumang nararapat, paliwanag ni Marlon. Hey, Marlon, napagtanto kong ang galing mo pala talaga. Isang pribilehiyo ang matutulungan mo ako, sabi ni Yusuf Zoc, sabay abot ng kamay. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Bakit mo ako tinawagan hanggang Hong Kong? Natatawang tanong ni Marlon habang nagkakamayan sila. Kumita pa ako ng 2 bilyon, at wala akong ideya kung saan ko ito gagastusin, kaya plano kong ipuhunan ito sa real estate sa Hong Kong. Hindi bababa sa 2 residential property na hindi kailangang maging villa ngunit dapat ay duplex o katulad na malalaking residence. At kung hindi mauubos ng 2 ari-arian ang 2 bilyon, maganda sana kung ipuhunan ang natitira sa isang tindahan sa tabing kalye, hindi rin naman masama ang upa. 2 bilyon pa. Hindi napigilan ni Marlon ang matawa. Kahit ang mint ay hindi rin kasenbilis mag-imprenta ng pera gaya ng ginagawa mo. Pero matibay ang iyong napiling pamumuhunan. Ang real estate sa Hong Kong ay tiyak na isang minahan ng ginto, hindi ito mawawalan ng halaga. Oo. Kaya sa susunod na mga araw, tulungan mo akong bumili ng mga ari-arian at ayusin ang mga papeles. Hihintayin kita, pagkatapos ay sabay tayong babalik sa kabisera. Pwede nating popahan ang tindahan sa tabi ng kalye, pero paano naman ang mga mamahaling tirahan? Pauupahan ba natin sila o iiwan na lang natin silang bakante? Uupahan namin ang isa at iiwan naming bakante ang isa pa. Baka isasama ko ang girlfriend ko para tumambay sa susunod, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Nako, sino ba ang girlfriend mo? Si Faye Webb. Ang nurse, si Louis Garrett. Kanina pa ako nagmamasid pero hindi ko masabi, tanong ni Marlon. Bakit ka ba naninilip? Hindi karapatan ng isang empleyado na manghimasok sa personal na buhay ng kanilang amo. Ituloy mo na lang ang trabaho, hanap ka ng hotel para sa amin. I-book mo na ang kwarto para sa akin, buong araw akong nasa labas at hinihintay kang mag-check-in. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nag-aalala ka ba na baka may naghahanap sa iyo? Tanong ni Marlon, na naguguluhan. Oo, may mga taong nangangailangan ng tulong ko, pero mas gugustuhin kung huwag silang pakisamahan. May impluwensya sila sa Hong Kong, kaya ayokong mahanap nila ako. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito mapanganib. Sige, doon na lang tayo magstay sa Intercontinental Hotel. Pero may mungkahi ako, pagkatapos mabili ang ari-arian, kakailanganin mo ring bumili ng parking space at kotse, kung hindi, kakailanganin mong umasa sa mga taxi o sa subway tuwing pupunta ka sa Hong Kong. Sumagot si Yusuf Zoc, maaari ka nang bumili ng parking space, pero kalimutan mo na ang kotse. Hindi ako madalas makakapunta sa Hong Kong. Bukas, bibili ako ng bisikleta, yung madadala ko sa taas. Mas maginhawang gumala-gala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 254, Pagsakay sa paikot-ikot na isla. Akala ni Marlon Shepard ay nagbibiro lang si Yusuf Zoc. Si Yusuf ay isang binata, isa ring bilyonaryong tycoon na yumaman ng magdamag, at hindi nagkulang sa pera. Kaya, paano makakabili ng bisikleta ang isang taong katulad niya? Gayunpaman, laking gulat ni Marlon ng kinabukasan, bumili si Yusuf ng bisikleta na nagkakahalaga ng mahigit $7,000 ng Hong Kong sa isang shopping center sa Central, pati na rin ng iba't ibang kagamitan sa pagbibisikleta, damit, at mga sombrero, na may kabuuang halagang mahigit $10,000. Hindi nakapagsalita si Marlon. Kung gusto ni Yusuf na mabaliw, hayaan mo siyang magalit ng mag-isa, kailangan pa rin niyang tulungan si Yusuf na mabilis na pumili ng lokasyon at bumili ng bahay. Siya na ngayon ang mga mata ni Yusuf, pati na rin ang kanyang kanan at kaliwang mga kamay. Si Yusuf ay isang tindero na hindi masyadong maarte, kaya kinailangan niyang tapusin ang mga gawaing iniatas sa kanya ni Yusuf. Siyempre, ito rin ay tanda ng tiwala mula kay Yusuf. Walang ikatlong partido ang nakakaalam tungkol sa pagbili ng bahay. Bumalik si Yusuf sa hotel para magpalit ng damit at isinuot ang kanyang damit pang siklista, kasama ang isang malaking backpack.
Pagkatapos mananghalian ng mabilis sa hotel, nagsimula siyang magbisikleta sa Hong Kong ng mag-isa kinabukasan. Hindi siya takot maliga dahil nakabili na siya ng GPS navigation device para sa kanyang bisikleta. Nitong mga nakaraang araw, maraming tao ang nagbibisikleta, nagtitipon ng mga kaibigan tuwing Sabado at Linggo, at nagmamarka ng mga mapa ng pagbibisikleta, habang nagkukwentuhan. Hindi lamang ito isang mabuting paraan ng pag-eehersisyo kundi isang tugon din sa mga pambansang patakaran. Kung pag-uusapan ang low-carbon na pangangalaga sa kapaligiran, ang pag-abandona sa mga kotse para sa mga bisikleta ay may kakaibang dating sa pagbabalik sa kalikasan. Sinusundan ang Victoria Harbor at ginagabayan ng nabigasyon. Nais ni Yusef na bisitahin ang ilang lugar, Causeway Bay, Tuen Mun, at Mongkok. Ang mga lugar na ito ay madalas na lumalabas sa mga palabas sa TV at pelikula. Noong araw, maraming pelikula tungkol sa mga gangster ang nagpasikat sa mga lugar na ito. Dahil wala siyang partikular na magawa, napagpasyahan niyang maglibot-libot. Ang hindi niya alam, gayunpaman, ay habang nagbibisiklete siya papunta sa isang sangandaan at naghihintay ng pulang ilaw, isang itim na kotseng Bentley ang dumaan, naghihintay din ng pulang ilaw, mga 12 metro lamang ang layo kay Yusef. Si Daisy Wilkinson ay may hawak na isang partikular na katayuan sa lipunan sa Hong Kong at nagmamay-ari ng isang malawak na imperyo ng pera. Masasabing pinangunahan ng babaeng ito mula sa mainland ang kalahati ng Hong Kong Island, at ang kanyang imperyo sa negosyo ay nakakalat dito. Palagi siyang abala, inaasikaso ang mga opisyal na gawain sa maghapon at mga lihim na kasunduan sa mesa. Kadalasan, inaasikaso niya ang mga gawain ng kumpanya sa umaga at pumupunta lamang sa Sun Key Restaurant sa hapon para uminom ng tsaa habang pinamamahalaan ang kanyang mas lihim na negosyo. Tinawag nila siyang Bamboo Green Tea, isang makamandag na ahas sa isla ng Hong Kong. Maraming asosasyon sa lipunan ng Hong Kong, at isa siya sa mga ito bilang isang malaking pinuno. Nababalutan ng madilim na pelikula ang kanyang Bentley, kaya imposibleng makita ang loob mula sa labas ngunit agad niyang nakilala ang pamilyar na figure na naghihintay sa pulang ilaw. Nakita niya ang bahagi ng profile nito pero hindi lahat. Pero nang masulyapan niya ang mukha nito, may naalala siya. Dahil nakaukit na siya ng kanyang lugar sa lipunan gamit ang matatalas na mata, o mas mainam sabihin, napakatalas na mga matang nakatingin, kailangan ng isang tao ng makabuluhang pananaw upang makilahok sa mga asosasyon sa loob ng Earth Realm tulad ng Hong Kong, tama ba? Bahagyang kumunot ang noo niya at bumulong sa gulat dahil pakiramdam niya ay imposible iyon. Maya-maya lang ay umilo na ang berdeng ilaw. Ang siklastang huminto sa pulang ilaw at uminom ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad, at marahang inutusan ni Daisy ang kanyang driver, Marlon, dahan-dahan lang, huwag masyadong mabilis. Ang driver ay isang napakagandang lalaking nakasot, at sa passenger seat ay nakaupo ang isang babaeng naka-ponytail at naka-denim na damit, habang kasama rin niya ang isang matandang babae, na nasa edad 50. Ang tatlong taong ito ang kanyang malalapit na kasama, na isinasama niya saan man siya magpunta, parang manager ng isang celebrity na humahawak ng mga tawag sa telepono para sa kanya. Bumagal ang Bentley at nagsimulang umusad ngunit di nagtagal ay naunahan niya ang siklista sa tabi ng kalsada. Tumingin si Daisy sa bintana, sa sandaling ito, mahigit 1 metro na lang ang layo niya sa siklista, at sa wakas ay malinaw na niyang nakita ang hitsura ng siklista. Sandali na tumigil si Daisy, pagkatapos ay dahan-daang pinalaki ng kotse ang pagitan niya at ng siklista. Siya kaya talaga iyon. Hindi makapaniwala si Daisy. Na si Yusef, ang isang napakalupit at may ganitong personalidad, ay talagang pumunta para magbisikleta sa Hong Kong Island. Mia, yung telepono, inabot niya ang telepono pagkaraan ng ilang sandali. Pagkaupo sa tabi ni Yusef, agad na kinuha ng ina ni Yusef ang kanyang maliit na cellphone mula sa kanyang bag, isang pasadyang modelo na may diamond-studded na napakapino. Tinawagan niya ang numero ni Mia, Lara Toff, na 3 beses lang nagring bago sinagot ni Mia. Tia, anong problema? Bulong ni Mia. Anong ginagawa mo? Tanong ni Daisy Wilkinson sa mahinang boses din. May meeting ang supervisor, malumanay na pagpapatuloy ni Mia. Ayos lang ba ang lahat? Hindi ka ba papagalitin? Natatawang sabi ni Daisy. Hindi, bihira niya akong pag-alitan. Sabihin mo lang sa akin,
Anong nangyayari? Tanong ni Mia. Nakausap mo ba si Yusuf Zoc nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Daisy. Nagulat si Mia sa telepono, matagal na rin mula nang huli niyang tinawagan si Yusuf. Matagal ko na siyang hindi kino-contact, anong problema? Naisip ni Mia saka sumagot. May nakita ako sa traffic light ngayon lang na halos kamukhang kamukha ni Yusuf, akala ko siya nga, at hindi ako sigurado kung siya nga. Walang pakialam na sabi ni Daisy. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Beep, beep, beep. Hindi pa tapos magsalita si Daisy nang ibaba ni Mia ang tawag. Napangiti na lang si Daisy ng mapait, napakalaki ng mga pagbabago ni Mia nitong mga nakaraang araw, masasabi niyang malaki na ang ipinagbago niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakakuha siya ng maayos na trabaho, at pagkatapos pumasok sa kumpanya, nagsimula siya sa pinakailalim bilang isang clerk sa bodega. Higit sa lahat, kahit ang kanyang supervisor ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Noong una, inakala ni na Marco Toff, Daisy Wilkinson, at lahat ng nakakakilala kay Mia na hindi siya tatagal ng 3 araw, ngunit ang totoo ay mahigit 20 araw na siyang nagtatrabaho habang tinitiis ang hirap at pagod, at umuuwi na nakakakain at nakakatulog ng mahimbing. Araw-araw siyang naglalakbay papunta at pauwi sa trabaho sakay ng subway. Pagkatapos ibaba ang tawag, muling lumingon si Daisy sa likuran ng kotse, ngunit wala na si Yusuf. Pagkalipas ng halos 1 minuto, muling tumunog ang telepono ni Daisy, isang si Mia ang nagsalita sa telepono, siya. Nakapatay ang telepono niya. Saan mo siya nakita? Baka hindi nga siya iyon. Bakit ang bilis mo? Tanong ni Daisy, kalahating tumatawa at kalahating umiiyak. Sabihin mo lang kung saan mo siya nakita. Malakas na sigaw ni Mia. Tuanmon, sa interseksyon ng Sun Market Street. Click. Ibinaba ni Mia ang telepono, habang si Daisy ay huminga ng malalim at sinabing, abisuhan ang pangkat sa panig ni Miss upang mas maging alerto. Naiintindihan ko. Ang babaeng may ponytail sa unahan ay nagdial ng numero at nagbigay ng utos. Bagamat bumalik na sa normal si Mia, wala ni isa sa kanyang mga hayag at palihim na bodyguard ang umalis sa kanyang tabi, sa katunayan, isang buong team ang naroon upang protektahan siya buong araw. Samantala, sa isang departamento ng benta sa bodega sa ilalim ng payong ng korporasyon na Money Empire, wala nang pakialam si Mia sa kanyang shift. Suot ang kanyang damit pang trabaho at hindi nagpalit, dali-dali siyang lumabas at sumakay ng subway patungong Tuanmon. Kasabay nito, paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Yusuf. Nakapatay ang telepono ni Yusuf, at bukod sa alam niya ang numero nito, wala siyang ideya kung paano makikipag-ugnayan sa sino mang nasa paligid niya. Kaya naman, nang marinig niya mula sa kanyang tiyahin na nasa Hong Kong si Yusuf, hindi niya ito makontak. Siya ay labis na nababalisa, desperado na mahanap kaagad si Yusuf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 255, Petsa. Sabi nila ang buhay ay parang isang dula, at ang dula ay parang buhay, ngunit may ilang magagandang kahilingan sa ating buhay na nananatiling ganoon lamang, mga kahilingan, na hindi kailanman natutupad. Walang taros na hinanap ni Mia ang mga kalye at interseksyon ng Tuanmon, hanggang hating gabi, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa malawak na lungsod, sa malawak na dagat ng mga tao, hindi madaling makahanap ng isang tao. Napaupo siya sa kanto ng kalye at umiyak, walang tigil sa paghagulgol. Siya ay nasasaktan at miserable, ngunit higit sa lahat, pakiramdam niya ay nawawala siya. Tunay ngang pumunta si Yusuf Zoc sa Hong Kong, pero bakit hindi niya ito hinanap, tiningnan, o nakilala? Bakit ganito lahat? Ano ang dahilan? Dumating si Daisy Wilkinson sa tamang oras. Sa katunayan, pagkarating sa Tuanmon noong hapon, hindi pa siya umaalis kundi tahimik na sinubaybayan ang kinaroroonan ni Mia, lumalapit lamang mula sa likuran upang marahang tapikin ito nang walang magawang humagulgol si Mia sa kalye. Bakit? Noong nakita mo siya, hindi mo siya tinawag. Tumayo si Mia at malakas na nagtanong. Ayaw niya kaming makita. Kung oo, bakit niya papatayin ang telepono niya? Maamong sabi ni Daisy Wilkinson, Mia, mahal, baka nagkamali ang tiyahin mo, baka hindi siya. Tiya, iniiwasan niya ako,
Inihagis ni Mia ang kanyang sarili sa mga bisig ni Daisy Wilkinson at umiyak ng malakas, labis na nalungkot. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Sa susunod na buwan, pupunta ang tiyahin mo sa kabisera, kaya magbakasyon ka muna at sumama ka sa akin. Pagkatapos ay tatanungin natin siya kung bakit siya pumunta sa Hong Kong at hindi tayo hinanap. Oo, tatanungin ko siya. Kinagat ni Mia ang labi niya at sinabing. Dumating ang Bentley, at inalalayan ni Daisy Wilkinson si Mia papasok sa kotse, at nagsimula na silang bumalik ng hating gabi. Maningning na nagliwanag ang mga ilaw ng Victoria Harbour pagsapit ng hating gabi. Nakatayo sa presidential suite ng Intercontinental Hotel, tinatanaw ni Yusuf Zak ang buong Victoria Harbour. Kakaligo lang niya at sobrang saya niya ngayong araw. Gusto niya ang pakiramdam ng tahimik na pagmamaneho ng mag-isa sa highway, nakikihalubilo sa maraming estranghero. Pakiramdam niya ay inilayo na niya ang sarili sa lahat ng bagay. Hindi pa bumabalik si Marlon Shepard. Nang tawagan siya ni Yusuf Zak, sinabi niyang may nakasalubong siyang mga dati niyang kaklase at maglalakad siya papalabas buong gabi kasama nila. Naupo si Yusuf Zak sa harap ng bintana na mula sahig hanggang kisame, kinuha ang kanyang telepono, nag-isip sandali, at saka dahan-daang binuksan ito. Maraming contacts ang teleponong ito, kaya hindi magandang panatilihin itong naka-off palagi. Matapos buksan ang telepono, nagkaroon ng katahimikan ng mahigit 1 minuto, at pagkatapos ay 12 ng mga text message ang walang tigil na dumagsa. Kakaibang hinintay ni Yusuf Zak na huminto ang lahat ng text bago niya binuksan ang bawat isa. Nakita niya tuloy na ang mga mensahe ay galing lamang sa 2 numero, isa galing kay Alec Petty at ang isa naman ay galing kay Mia Laratov. Hindi niya pinansin ang mga mensahe ni Alec Petty at binuksan ng diretso ang kay Mia. Nag-scroll papunta sa itaas para basahin ang mga ito isa-isa. Sabi ng tiyahin ko, nakita ka raw niya na nagbibisiklete sa Hong Kong. Pupunta ako para hanapin ka. Nakarating na ako sa Tuanmon. Nasaan ka? Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Hindi ka galit sa akin. Hindi kita mahanap. Nasaan ka? Iba-iba ang haba ng mga mensahe, na umabot sa mahigit 30 kabuuan. Matapos basahin lahat ng mga iyon, nakaramdam din si Yusuf Zak ng pananakit ng ulo. Nakasakay lang siya sa bisikleta sa Hong Kong pero nakita siya ni Daisy Wilkinson, isang pagkakataon nga. Hindi niya planong ipaalam kay Mia ang pagbisita nito sa Hong Kong sa pagkakataong ito. Pero ngayong nakita na siya, kung hindi man lang niya babatiin si Mia, mukhang wala itong konsiderasyon, dahil si Mia naman ay isang mabuting kaibigan niya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, binuksan niya ang mga mensahe ni Alec Petty ngunit hindi niya tiningnan ang nilalaman, sa halip ay pinili niyang burahin lahat. Pumunta lamang siya sa Hong Kong para magpagamot. Wala sa plano niya ang ibang mga bagay, kaya't hindi niya ito nakikita at nasa isip. Matapos mabura ang mga mensahe, direktang tinawagan ni Yusuf Zak ang numero ni Mia. Kahit hating gabi na, hindi mahalaga ang oras kapag tinatawagan niya si Mia. Dati, nakakapag-usap sila ng maraming oras hanggang hating gabi. Tumunog ng 1 beses ang telepono bago ito sinagot, at kasabay nito ay ang malakas na boses ni Mia na dulot ng pagkagulat at tuwa. Para saan ba ang sigawan na yan? May natapakan ba ang buntot mo? Hindi napigilan ni Yusuf Zak ang matawa at umiyak. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Paulit-ulit na tanong ni Mia. Nasa lupain ako ng lambingan, nasisiyahan sa isang threesome. Napahadjejek ng masama si Yusuf Zak. Sa totoo lang, pinag-aaralan ko ang tungkol sa mga lalaki at babae nitong mga nakaraang araw. Maaari ba akong pumunta at magmasid? Huwag kang mag-alala, hindi ko iistorbahin ang threesome ninyo. Manunood lang ako. Noon pa man ay matapang na si Mia, ganito na siya dati, nang maraming beses na rin siyang inaasar kay Yusuf Zak. Tapos kung sasama ka, magiging foursome yan. At kung magpapakawala ako ng sigla, magiging halimaw ako. Natatawang sabi ni Yusuf Zak. Nasabi mo na yan dati. Natatakot na ako, pang-aasar niya. Natatakot ako, pare. Tara, maglaban tayo ng 300 bala. Natatawang sabi ni Yusuf Zak. Labanan yan. Padalhan mo ako ng address. Papunta na ako ngayon. Natatakot akong baka magalit ka. Ginang, sumusukol na po ako.
Binuksan ko lang ang telepono ko at nakita ko ang mensahe mo. Nasa Hong Kong nga ako, tumigil sa pagbibiro si Yusuf Zoc at naging seryoso. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinawagan? Paos na sabi ni Mia. Pumunta ako rito ng biglaan, para lang asikasuhin ang ilang negosyo at pagkatapos ay aalis na. Ayokong maistorbo ka. Isa pa, nagkakaproblema ako nitong mga nakaraang araw, nawawalan ako ng kontrol kapag nakakakita ako ng mga babae, kaya natatakot ako na baka aksidente kong. Alam mo na, sa tingin mo maglalakas loob ka. Iba ang manakot ng iba, pero sa tingin mo kaya mo akong takutin. Huwag na natin pag-usapan yan. Ikaw talaga ang kinatatakutan ko. Nandito ako sa Intercontinental Hotel. Kung may oras ka bukas ng umaga, samahan mo akong mag-almusal. Matagal na rin simula nang huli tayong nagkita. Iyan lang para sa gabing ito, matulog ka ng maaga. Manam, kita tayo bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba na ni Mia ang telepono kasama si Yusuf Zoc. Pagkababa ni Yusuf Zoc ng telepono ay pinatay niya itong muli. Kasabay nito, si Mia, na nakatira rin sa mid-level na villa area, ay tumalon mula sa kama, nagsimulang maghalungkat ng mga damit sa kanyang aparador, naglagay ng lipstick, at nagwisik ng pabango. Kulog, 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 wala pang 5 minuto, nakabihis na siya ng matingkad, hila-hila ang kanyang bag at pababa na ng hagdan. Natulog na si Daisy Wilkinson, at nagretiro na rin ang mga security staff sa villa. Gayunpaman, pagkababa ni Mia sa hagdan, nagulat ang lahat na nagising. Suot ang damit pantulog at humihikab, lumabas si Daisy Wilkinson habang sunod-sunod na tumatakbo ang mga security personnel sa unang palapag. Para saan kayo nagbibihis? Hindi maiwasang mapansin ni Daisy Wilkinson kung gaano kaganda ang pananamit ni Mia, at nakangiti siya habang tumatakbo palabas. Huwag mo akong sundan. Sinasabi ko na nga ba, walang susunod sa akin. Makikipag-date ako, kung may susunod sa akin, siguradong mawawala ako sa kanila. Date. Napaawang ang bibig ni Daisy Wilkinson. Yusuf Zoc. Tama iyan, Yusuf Zoc. Kaya mas mabuting walang sumunod sa akin. Mababaliw na ako, at kung may magtatangkang manggulo sa akin, hindi ako magiging magalang. Isinama niya rin ang kanyang tiyahin sa babalang iyon. Nagmamadali siyang lumabas sa kalaliman ng gabi, walang makakapidyo sa kanya. Mabuti na lang at ligtas ka. Paano kung may mag-escort sa iyo papunta roon? Pwede ka nilang ihatid at bumalik, okay. Umasa sana sina Daisy Wilkinson at Marco Toff na magsisimulang makipag-date si Mia. Tutal, nasa tamang edad naman siya para doon, pero sa ngayon, tila hindi pa nakakarelasyon si Mia. Kaya rin hindi nila tinangkang harangin ang anumang pagpipilian ni Mia. Sige, Mrs. Pwede akong ihatid ni Wu. Tumanggo si Mia. Total, hindi naman maganda kung may mangyari sa daan, lalo na't nakakatakot ang huling insidente ng pagdukot. Oo, isasama ko si Miss. Isasama ko si Miss, sabi ni Mrs. Agad na sumang-ayon si Wu, tumanggo bago tumungo sa garahe para kunin ang kotse. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siya si Daisy Wilkinson na bumaba para magbigay ng payo kay Mia. Total, hindi naman matalinong lumabas para sa isang date sa kalagitnaan ng gabi at baka mapagsamantalahan ka. Huwag ka nang bumaba, wala ka nang kailangang sabihin. Matanda na ako, kaya kung gawin ang kahit anong gusto ko, at alam ko ang ginagawa ko. Pinigilan ni Mia si Daisy Wilkinson sa pagsasalita pa at saka nagmamadaling lumabas ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 256, ang kapangyarihan ni Mia. 1:30 ng umaga, inihatid ni Wuma si Mia sa Intercontinental Hotel, pagkatapos ay nagkunwaring aalis. Gayunpaman, pagkatapos lumiko sa isang kanto, bumalik siya sa parking lot ng hotel at tinawagan si Daisy Wilkinson. Nagpalit si Mia ng malababaing mahabang bestida at inayos ang kanyang mapupulang labi. Dahil nakasuot siya ng matataas na takong, lalo siyang nagmukhang maganda at elegante. Hindi niya alam kung saang kwarto tumutuloy si Yusuf Zoc, kaya pagpasok niya sa lobby ng hotel, tinawagan niya ito ng direkta. Gayunpaman, matapos ay dial ang numero ni Yusuf Zoc, nagulat siya nang matuklasan na naka-off na naman ang telepono nito. Binibini, kailangan mo ba ng tulong?
Lumapit ang security staff ng hotel kay Mia at nagtanong sa wikang Cantonese. May hinahanap ako, sabi ni Mia at naglakad papunta sa bar kung saan kinausap niya ang dalawang receptionist na naka-duty. Naghahanap ako ng taong nagngangalang Yusuf Zok. Maaari mo bang pakitingnan kung saang kwarto siya tumutuloy? Wika ni Mia sa wikang Mandarin. Paumanhin, hindi namin maaaring ibunyag ang impormasyon ng customer. Parehong nagsalita rin sa Cantonese ang mga receptionist, at ang kanilang mga ekspresyon at tono ay medyo hindi pala kaibigan. Akala nila ay taga Hong Kong ang babae, pero matapos itong magsalita ng Mandarin, halatang minamaliit nila ito. Taga mainland siya, marahil nandito para ibenta ang sarili niya, kaya bakit sila magiging magalang? Sige, kung hindi mo maipapakita ang impormasyon ng customer, itatanong ko lang sa iyo ito, may bisita ba mula sa mainland na pumunta rito gamit ang bisikleta? Hindi naman tumutol si Mia sa dalawang babaeng taga Hong Kong, dahil maraming tao sa Hong Kong ang minamaliit ang mga taga mainland. Pasensya na, hindi namin maaaring ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa aming mga bisita. Sagot nilang dalawa kay Mia nang may napaka-formal na tugon, napakabilis magsalita na parang ayaw nilang maintindihan ni Mia. Labis na nagulat si Mia rito, ngunit normal lang naman na hindi ibunyag ang impormasyon ng bisita, isang patakaran ng hotel, kaya wala siyang magawa. Kung gayon, maghihintay ako rito hanggang sa pagsikat ng araw, sabi ni Mia. Malayo na ang dinaanan niya, at kahit hindi niya makita si Yusuf Zok ng magdamag, masarap pa ring mag-almusal ng magkasama kinabukasan. Pagkatapos magsalita, balak ni Mia na umupo sa sofa sa lobby para maghintay. Pasensya na, hindi nagbibigay ng overnight stay ang lobby namin, umalis ka na. Patuloy siyang inatake ng mga security staff at ng mga receptionist sa loob. Hindi pa tapos ito, di ba? Naiinis na si Mia sa loob-loob niya. Humarap siya sa kanilang tatlo at sinabing, may nilalabag ba akong patakaran ninyo sa pag-upo rito? Saan nakasulat ang panuntunang ito? Ipakita mo sa akin. Pasensya na po ma'am, huwag po kayong gumawa ng eksena dito dahil tatawag po kami ng pulis. Iha. Hindi ito lugar para magwala ka. Umalis ka na po. Pabalik-balik ang tatlong staff sa pagsasalita ng Cantonese, sinabayan ng Ingles, para bang pinipigilan si Mia na maghintay doon, na malinaw na nagpapakita ng kanilang paghamak sa babaeng taga-mainland. Sige, gusto mo na akong umalis. Sa sobrang galit ni Mia ay nanginig ang mga kamay niya kaya mabilis niyang kinuha ang cellphone niya sa bag, tiningnan ang contacts niya ng mahigit 1 minuto bago nag-click sa isang numero at tinawagan ito. Natuloy ang tawag. Agad na tumunog ang telepono pagkatapos niyang tumawag. Hindi alam ng tatlong staff kung ano ang ginagawa ni Mia at tiningnan lang siya ng may kuryosidad at paghamak. Nagring ang telepono ng 5 o 6 na beses bago tuluyang sinagot. Nagsalita ang nasa kabilang linya sa wikang Cantonese, huwag mo akong kausapin ng walang kwenta, hindi ko maintindihan. Si Anderson ba ang nagsasalita? Ito si Lara Toff. Director Toff. Hello, ako si Anderson Dyer. Agad na sumagot ang general manager kay Mia sa hindi karaniwang Mandarin. Nasa Intercontinental ako. Pwede ka bang pumunta rito? Akala ng mga tauhan mo rito ay isa akong puto mula sa mainland, kaya tinangka nilang tawagan ang pulisya para arestuhin ako. Hindi ba ako pwedeng umupo lang sa lobby mo sandali? Palasyo ba ng hari ang lugar na ito o ano? Pupunta ako agad, Director Toff huwag po kayong magalit, papunta na ako. Mabilis na ibinaba ni Anderson Dyer ang telepono, at hindi na umupo si Mia, sa halip ay nakatayo lang siya roon, nakakross ang mga braso, pinapanood ang dalawang kaera at ang security guard. Sa sandaling ito, hindi alam ng dalawang kaera at ng gwardya na ang babaeng nasa harap nila ay isang taong hindi nila dapat maliitin. Sa totoo lang, ang Intercontinental ay mayroon pa ring mga shares na pagmamayari ng pamilyang Toffs, at malalaki pa nga, kaya isa na ring shareholder si Lara Toff. Tapos ka na bang tumawag? Kung tapos ka na, pwede ka nang umalis, ha? Sumenyas ang kaera sa security na ihatid palabas si Mia. Sinasabi ko na nga ba, huwag mo akong hawakan, ha? Kapag hinawakan mo ako, matatamaan ka niyan, at baka masuka ako, kasuhan kita hanggang kamatayan. Babala ni Mia sa gwardya.
Kung gayon tatawagan natin ang pulis. Agad na inabot ng dalawang ka-era ang telepono para tawagan ang pulis. Gayunpaman, bago pa man nila masagot ang telepono, tumunog ito sa mesa ng ka-era. Agad itong sinagot ng isa sa mga batang babae, at saka nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Thud thud thud, may tumakbo pababa ng hagdan mula sa itaas, isang manager ang may hawak na walkie-talkie, kasunod ang head ng security. Nang makita ng manager si Mia na nakatayo lang sa lobby, agad itong tumakbo papunta sa kanya at bahagyang yumuko, sabay sabing, "Director Toff, hello, ako ang lobby manager ng Intercontinental, handang maglingkod sa iyo. Payag ka, pero hindi sila, hintayin mo si Mr. Darating si Dyer. Ikaw ba ang manager ng lobby? Hindi karaniwan ang Mandarin mo. Mula ngayon, sa Intercontinental, sino mang hindi marunong magsalita ng Mandarin ay tatanggalin na." Sa sandaling ito, napagtanto ng dalawang ka-era na kakatapos lang tumawag na may mali. Mukhang kamag-anak ng matataas na opisyal ng hotel ang babaeng ito sa mainland. Mukhang hindi rin mapakali ang security guard, hinikayat lang siyang kumilos ng dalawang ka-era. Hindi talaga alam ng lobby manager ang tunay na pagkakakilanlan ni Lara Toff. Nabanggit lang ng amo si Director Toff, sa telepono, pinag-usapan ang pagpapakalma sa kanya at paghihintay sa pagdating nito, kaya nang sabihin ni Mia na hindi standard ang Mandarin niya at matatanggal siya dahil doon, nakakatawa para sa kanya. Kahit na ikaw, Director Toff, ay may kaugnayan sa hotel, ito ang Hong Kong, pinahahalagahan namin ang kalayaan at karapatang pantao dito. Paano natatanggal ang mga tao ng ganoon ka-arbitraryo? Director Toff, ito ay Hong Kong Island, hindi China. Hindi ang mainland. Malinaw na paliwanag ng lobby manager, sadyang ipinahihiwatig na ang Hong Kong Island ay naiiba sa China. Malamig na tiningnan ni Mia ang lobby manager. Nitong mga nakaraang araw sa Hong Kong Island, talagang maraming mga bastardo na hindi kumikilala sa kanilang pinagmulan, mas pinipiling maging alipin ng mga British, at mas pinipiling maging mga traidor. Hindi na nagsalita pa si Mia at tahimik lang na nakatayo sa lobby, naghihintay. Mabilis na dumating si Dyer, wala pang kalahating oras, at dali-daling pumasok sa lobby ng hotel. Director Toff, medyo matagal na rin mula noong huli kitang nakita, sabi ni Mr. Mabilis na naglakad si Dyer papunta kay Mia, iniabot ang mga kamay at nakipagkamay dito. Bahagya lang hinawakan ni Mia ang kamay niya at saka binawi ito, itinuro ang lobby manager, ang security guard, at ang dalawang cashier, saka nagutos, "Bukas, paalisin niyo na sila. Hindi kailangan ng Intercontinental ng mga taong tulad nila. Tungkol naman sa severance pay, ibigay sa kanila ang nararapat, huwag bawas kahit isang sentimo. Iyon lang. Huwag mo akong tanungin ng mga dahilan dahil wala naman, at huwag mo akong kausapin tungkol sa kalayaan o karapatang pantao. Mula ngayon, ganito na ang pamamahala natin sa Intercontinental." "Sige, gagawin ang lahat ayon sa kagustuhan ni Director Toff," sabi ni Mr. Tumango si Dyer, sabay tango. Ganoon lang naman talaga ang ilang staff, hindi naman malaking bagay ang pagtanggal sa kanila sa trabaho, dahil alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay may kapangyarihang gumawa ng ganoong mga desisyon. "Kayong lahat, natanggal na kayo sa trabaho. Pumunta ka sa departamento ng pananalapi bukas para kunin ang iyong severance at sahod." Pagkatapos, sinabi ni Mr. Pagkatapos magsalita ni Dyer, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isa pang lobby manager. Ngayong natanggal na ang isa, kailangan ng may pumunta para pumalit sa trabaho, hindi maaaring gumana ang lugar na ito ng walang manager. Hindi pinansin ni Mia ang mga natigil ang empleyadong kakatanggal lang sa trabaho at sa halip ay naupo sa sofa sa lobby, walang pakialam na sinasabi, "Mr. Dyer, pwede mo ba akong bigyan ng kape? Salamat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 257, Sino ang makakapagligtas sa akin? Sa wakas ay naunawaan ng iilang taong tinanggal sa trabaho na ang babaeng ito mula sa mainland ay isang direktor ng Intercontinental, at sinubukan pa nga nilang palayasin ang isang direktor sa hotel. Sa katunayan, para maging malinaw, ang Intercontinental Hotel na ito ay pag-aari ng babaeng taga-mainland, at nagtatrabaho lamang sila para sa kanya. 3:00 ng madaling araw, dalawang ka-era,
isang gwardya, at isang tagapamahala ng lobby ang napalitan, habang si Pangulong Son ay nanatili kasama si Mia. Tulungan mo akong tingnan, saang kwarto tumutuloy ang bisitang nagngangalang Yusuf Zoc. Si Mia mismo ay mahilig magpuyat, kaya hindi siya nakaramdam ng antok ngayong araw. Hindi nagatubili si Pangulong Son, agad siyang pumunta sa mesa ng Caera at inutusan ang bagong hirang na Caera na hanapin ang silid kung saan nanunuluyan si Yusuf Zoc. Gayunpaman, matapos ang mahabang paghahanap, wala pang record na si Yusuf Zoc ang nanatili sa hotel. Hindi tama yan, sabi niya dito siya titira, hindi siya pwedeng magsinungaling sa akin. Yung nakasakay sa bisikleta, nakita mo na ba siya dati? Nakita ko na siya. Sinusundan ng pinuno ng seguridad si Pangulong Son, kaya nang banggitin ni Mia ang taong nakasakay sa bisikleta, agad niyang naalala na nakita niya ang isang binata na nagtutulak ng bisikleta pataas sa kalagitnaan ng gabi. Saang kwarto siya tumutuloy? Dapat sa presidential suite, pero hindi ako sigurado kung alin talaga. Tingnan ang mga presidential suite. Agad na nagutos si Pangulong Son. Pangulong Son, sa 3 presidential suite, 2 lang ang may nakatira, at isa ang na-reserve na pero hindi pa naka-check-in. Sa 2 tinitirhan, ang isa ay sa isang mag-asawang Pranses, at ang isa naman ay sa isang panauhin mula sa mainland na nagngangalang Marlon Shepard. Kung gayon, malamang ay suite iyon ni Marlon Shepard. May room card ba? Gusto kong pumunta roon, kaibigan ko ang taong tumutuloy doon. Matapos maging abala buong gabi, sa wakas ay nahanap na ni Mia kung saan tumutuloy si Yusuf Zoc, kaya gusto niyang sorpresahin si Yusuf Zoc. Nasa problema ang Caera, at hindi napigilan ng head of security na matawa, kung may pagkakamali, at si Toff ay pumasok ng walang pahintulot sa kwarto ng ibang bisita sa sarili niyang inisyatiba, siya ang maaaring magreklamo. Dalhin mo ang room card. Kailangan mo ba akong samahan ka roon, Direktor Toff? Prangka si Pangulong Son. Hayaan na lang ng ginang ang anumang gusto niya. Tutal, siya lang naman ang nag-iisang anak ni Marco Toff, ang nag-iisang anak nito. Sa hinaharap, ang kayamanan ng Toff Group at Toff Capital ay magiging kanya lahat. Ang kayamanan ng babaeng ito ay maaaring lumampas sa 100 bilyon. Hindi na kailangan, kaya ko nang umakyat ng mag-isa. Kinuha ni Mia ang room card at masayang pumasok sa elevator. Pagdating sa palapag ng presidential suites, sinundan niya ang numero ng kwarto at palihim na binuksan ang pinto. Madilim na madilim ang loob, dahil suite ang kwarto, napakaluwag, daan-daang metro kwadrado ang sukat, magkakadugtong ang isang suite. Gayunpaman, pagpasok ni Mia, nakarinig din siya ng mga boses. Hindi tama yan, ang TV yan. Isang pelikula. Nanunood ba siya ng sine? May sarili ring movie room ang presidential suite, parang maliit na sinehan. Sinundan ni Mia ang tunog, tahimik na hinubad ang kanyang sapatos na parang may hinuhuli na nanlaloko, at dahan-daang naglakad patungo sa sinehan. Sa silid ng sinehan, may malaking screen na nagpapakita ng The Grandmaster, at sa medyo malaking silid, tanging si Yusuf Zoc lamang ang nakayuko sa loob. Nang makitang nag-iisa si Yusuf Zoc, natigilan si Mia. Malungkot na parang isang kaluluwang nag-iisa, nanunood siya ng pelikula ng mag-isa, biglang naramdaman ni Mia na si Yusuf Zoc ay katulad niya, isa rin itong taong nag-iisa. Hindi siya napansin ni Yusuf Zoc, hindi naman sa hindi siya mapagbantay, kundi dahil imposibleng patuloy na maglabas ng telekinesis sa loob ng 24 na oras para bantayan ang kanyang paligid, lalo na't isa itong presidential suite na may mga security at service staff ng hotel sa labas. Bukod pa riyan, medyo malakas ang tunog, at nakayapak si Mia, kaya paano niya naririnig na may papasok. Huminga ng malalim si Mia at, pagkatapos himukin ang kanyang mukha, lumapit at sumalampak sa tabi ni Yusuf Zoc. Nako! Biglang nakaramdam ng mabangong amoy at ng isang pigirin na nakaupo sa tabi niya, si Yusuf Zoc ay nagulat at halos mapatalon. Hindi mo basta-basta maaaring takutin ang mga tao ng ganoon, lubos siyang nabighani sa pelikula. Hindi ba dapat nasa threesome ka? Nasaan na ang ibang tao, ha? Nasaan sila? Natatarantang tumingin sa kanya si Mia at nagtanong. Threesome ang pa ako, huwag mong takutin ang mga taong ganyan. Galit na sagot ni Yusuf Zoc, paano ka nakapasok dito? Nasaan ang mga tauhan ng hotel? Magsasampa ako ng reklamo. Magrereklamo tungkol sa akin. Tumingin si Mia kay Yusuf Zoc,
nakakabagot. Pumunta ako rito para manood ng threesome ninyo, pero sa halip, may nakita akong mag-isang nanonood ng sine. Katatapos ko lang lumipad, may kinalaman ka ba dyan? Para sabihin ko sa iyo, tinakat mo ako at ngayon may utang ka sa akin para sa emosyonal na pagkabalisa. Magkano? Tanong ni Mia na may ngiti sa boses. Seryoso kong pinag-iisipan ang pagpatay sa iyo, naniniwala ka ba sa akin? Nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zoc at umungol. Talaga, dapat ko ba silang habarin ng mag-isa, o susunggaban mo ako at pupunitin ng buong lakas? Makikipagtulungan ako sa iyo, Lola. Susuko na po ako. Nawalan ng imak si Yusuf Zoc, tila ilang beses na siyang gumawa ng katulad ng mga banta dati, ngunit sa bawat pagkakataon ay si Mia ang hindi natatakot, at siya ang nauuna sa pag-atres. Walang maitutulong ang pagsuko mo. Pumunta ka sa Hong Kong at hindi mo ako hinanap. Minamaliit mo ba ako, o ano? Patuloy ni Mia sa kanyang pagtatanong. Lola, suko na talaga ako. Maaari ka bang umupo rito at manood ng sine kasama ko? Hindi pa ako nakakapanood ng sine kasama ang isang babae dati, pagpapalit ni Yusuf Zoc ng usapan, ayaw ng pag-usapan pa kung bakit hindi niya ito kinontak. Papalayain na kita sa pagkakataong ito, pero kung gagawin mo ulit ito, hindi na tayo magiging magkaibigan. Pagkasabi niyan, ipinatong ni Mia ang kanyang mga paa sa sofa, nag-isip, saka sumandal at ipinatong ang dalawang paa niya sa mga binti ni Yusuf Zoc. Hindi niya napanood ang pelikula kundi si Yusuf Zoc lang ang napanood niya. Sumulyap si Yusuf Zoc sa kanya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa pelikula, pagkatapos ay ibinalik muli ang tingin sa kanya, at matapos magpalat-palat ng tingin ng ilang beses, sa wakas ay napangiwi siya, kung ipagpapatuloy mo pa ito, hindi talaga ako magiging magalang. Nakakatakot, niyakap ni Mia ang kanyang dibdib, nagkunwaring natatakot. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ako maglalakas loob? Sinaman ng tingin ni Yusuf Zoc, hinawakan ang mga paa ni Mia, at saka idiniin ang ibabaw niya. Sinadya lang sana ni Yusuf Zoc na takutin siya, pero nangyari ang hindi niya inaasahan. Pagkadiin niya rito, ibinuka ni Mia ang kanyang mga braso, ipinulupot sa leeg niya, at pagkatapos ay nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang mahigpit na hawak ang ulo ni Yusuf Zoc, at mariin itong hinahalikan. Tunay nga, sa sandaling iyon, siya ang naging mapilit, hindi si Yusuf Zoc. Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc, sisiga na sana siya, habang sinusubukan niyang kumawala, nang mapansin niyang umiiyak na pala ito. Tila tumigil ang oras sa sandaling iyon, ang eksena ay nangyari ng sandaling iyon, at talagang hindi alam ni Yusuf Zoc ang gagawin. Pero may limitasyon si Mia, parang pagkatapos ng mga 10 segundo, o marahil kahit 12 ng segundo, bigla niyang itinulak palayo si Yusuf Zoc at agad na malakas na sinabi, Tawi, 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 puro tabako ang nalalasahan mo sa bibig mo, hindi ba pwedeng bawasan mo ang paninigarilyo? Habang nagsasalita siya, pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Padubog na bumalik si Yusuf Zoc sa kanyang upuan, nakaramdam ng kalungkutan. Naging seryoso si Mia, at ngayon siya naman ang natatakot. Hindi naman sa hindi cute si Mia, hindi rin siya kaaya-aya, kundi dahil talaga sa ang pamilya ni Mia at ang relasyon niya kay Ruth Wilcox. Kung sakaling may mangyari sa pagitan nila ni Mia, paano niya haharapin si Ruth Wilcox? Kung sakaling malaman ito ni Ruth, paano niya matiis ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan at kasintahan? Tingnan mo nga, ang init ng ulo mo talaga, ilang beses nasabi ni Mia at saka tumingin sa kanya ng may ngisi na hindi naman talaga isang ngiti. Pusa, huwag tayong tumawid ng mga ilog o maglaro ng apoy, dahil kung maglaro ka sa apoy, masusunog ka. Malumanay at malambing na sabi ni Yusuf Zoc. Dumilim ang ekspresyon ni Mia, saka humarap sa screen at bamulong, hindi ko ito mapigilan, ni mapigilan ang sarili ko, wala na akong maitutulong, sino ang makapagliligtas sa akin? Bilang isang babaeng may kaalaman at kagandahang asal, matalino, maalalahanin, at may matatag na opinyon, paano niya hindi malalaman na naglalaro siya sa apoy? Pero, ang apoy sa kanyang puso ay matagal nang nagliliyab, hindi mapatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 258, parang maniniwala ako dyan. May mga apoy na maaaring paglaruan, habang ang iba ay hindi dapat hawakan. Si Yusuf Zoc ay palaging sumusunod sa kanyang sariling mga personal na limitasyon, kaya ngayon ay hindi siya pabigla-bigla, bagamat kung minsan ay kumikilos siyang parang isang mabangis. Pero may mga bagay na kapag nalagpasan na, hindi na maibabalik pa. Kung may sakit ka, magpagamot ka, sumama ka sa akin at uminom. Walang nagawa si Yusuf Zoc kundi baguhin ang usapan. Sa mga sandaling tulad nito, hindi niya maipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Minsan, kung may mga bagay na nasabi, maaaring hindi na posible na magkasama tayong magsaya sa hinaharap. Sige, inom tayo, sino ang matatakot? Parang walang nangyari si Mia, tumalon para sundan si Yusuf Zoc papunta sa bar ng suite. Paano ka nakapasok dito? At paano mo nahanap ang kwartong ito? Kahanga-hanga ang divine skills mo, sabi ni Yusuf Zoc habang sinasalin siya nito ng kalahating baso ng alak at may mga basong nilalaro. Pash, ang hirap mo namang hanapin. Mayroon akong malalaki na banal na kasanayan, alam mo, pagmamalaki ni Mia. Seryoso akong nagtatanong, tinitigan siya ni Yusuf Zoc. Dinilaan ni Mia ang kanyang dila, may shares kami ng tatay ko sa hotel na ito. Ako ang may-ari ng 17%, at ang tatay ko naman ay may-ari ng 42%. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zoc, gulat na ang kanyang paminsan-minsang pamamalagi sa isang 5-star hotel ay mayroon pa ring koneksyon sa pamilya Tofts. Mayroon bang anumang bagay na hindi kinasangkutan ng pamilya Tofts? At ikaw, bakit ka pumunta sa Hong Kong at hindi mo ako hinanap? Tumingin si Mia kay Yusuf Zoc. Pumunta ako para tumulong sa isang tao, tapos ayaw tumigil ng taong to sa pangungulit, gusto pa niya akong tulungan, kaya pinatay ko ang telepono ko. Bakit hindi mo ako hinanap? Pagpipilit ni Mia. Sa ginagawa mo kanina, sa tingin mo ba ay hinanap kita? Parang baliw ka, anong problema? Kung gusto mo ng lalaki, humanap ka na lang, umaarte kang parang balo na uhaw sa sex. Sa tingin mo ba hindi ako naghahanap ng iba? Para sabihin ko sa'yo, sa trabaho ko, hinahabol ako ng supervisor ko, at kapag hiniwalayan kita, makakausap ko siya. Ano, ang lugar ng trabaho mo? Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si Yusuf Zoc, nagtataka. Hindi ba't sabi mo dapat akong maghanap ng maayos na trabaho para mapabuti ang buhay ko? Aba, sinunod ko ang payo mo. Ngayon ay isa akong retail merchandiser sa isang shopping center sa ilalim ng FOYU Group sa Hong Kong. Kailangan kong maglipat ng maraming kahon araw-araw, madalas mapag-alitan, at kumikita ng $6,700 ng Hong Kong kada buwan, nagtatrabaho ng 9 hanggang 5 araw, na may paminsan-minsang overtime. Talaga, tanong ni Yusuf Zoc, na medyo naniniwala. Tingnan mo nga talaga ang mga paltos na nasa kamay ko, at may mga litrato ako na nasa trabaho sa telepono ko, may mga kasamahan na ako sa trabaho. Ang supervisor ko ang nagmamaneho ng beater at pinipilit niya akong ihatid araw-araw, sabi ni Mia habang kinukuha ang kanyang telepono at iniabot ang photo album kay Yusuf Zoc. Sinuri ni Yusuf Zoc ang mga kalyo na namuo sa kanyang mga palad, pagkatapos ay nagsimulang magtingin-tingin sa mga selfie sa kanyang telepono. Mga litrato iyon niya na nakauniporme sa trabaho at naglilipat ng mga gamit sa bodega. Sa ilan, may mantsa ng dumi ang mukha niya, basang-basa ng pawis ang noo niya, pero mayroon ding ilang nakakatawang litrato. Matapos tingnan ang bawat litrato, biglang natahimik si Yusuf Zoc. Dahil sa isang sinabi niya kaya talagang pumasok sa trabaho si Mia, dahil sa kanya. Ano, naaawa ka na sa akin ngayon? Tumawa ng mahina si Mia. Tumangala si Yusuf Zoc sa kanya, pwede ka bang mag-day off bukas? Kung sasabihin mo, magpapasikin na lang ako at ipapakita ko sa'yo ang buong Hong Kong. Walang pakialam na sabi ni Mia. Sige, labas tayo at magsaya bukas, Mia. Sa totoo lang, humanga ako sa'yo, isa kang isang mabuting babae. Tumigil ka na nga dyan, hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. At huwag kang magsimula sa kahit anong pero, ayokong marinig yan. Dahil nandito ka, kahit ako ang sasama sa iyo, o ikaw ang sasama sa akin, dapat ay makapagpahinga tayo ng ilang araw, hindi ba? Sa totoo lang, namiss kita,
At hindi mo man lang ako tinawagan. Tumingin si Mia kay Yusuf Zok nang may pagsisising tingin. Mas madalas na akong tatawag simula ngayon, ha? Pangako ni Yusuf Zok. Paano kung isang tawag kada araw, o isa kada 3 araw? Mungkahi ni Mia. Isa sa isang araw, babantayan kitang magturo, huwag ka lang magpaakit sa supervisor mo. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Hindi niya kaya yan, sa buong mundong ito, ang tanging karapat-dapat sa akin, si Lara Toff, ay isang halimaw. Ubo, 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 liliwanag na ang langit, tara na sa rooftop para panoorin ang pagsikat ng araw. Mabilis na binago ni Yusuf Zok ang usapan. Humph, papayag na sana ako, pero hindi na ako makagalaw, mahigit 100 kalye na ang tinakbo ko sa Tuanmon kaninang hapon. Tingnan mo ang mga daliri ko sa paa, may mga paltos pa nga ako. Itinaas ni Mia ang kanyang paa, at nga pala, may malaking pulang paltos sa kanyang maliit na daliri sa paa. Matapos sulyapan ang kanyang paanan, nakaramdam si Yusuf Zok ng kirot sa puso, tunay ngang babae si Mia. Bubuhatin kita, lumingon si Yusuf Zok at dahan-daang yumoko, umakyat ka. Hehe, parang ganoon na nga. Kung gusto mong makasama kitang panoorin ang pagsikat ng araw, kailangan mong magbayad, di ba? Agad na sumandal si Mia sa likod ni Yusuf Zok, at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Sinusundot mo ako, bakit ang tigas-tigas mo? Biglang nagsalita si Yusuf Zok ng isang bagay na talagang walang katuturan. Ikaw ang matigas ang ulo, tama ka sa pagtusok mo sa akin. Kinurot siya ni Mia, kahit na ang talagang tumutusok kay Yusuf Zok ay ang jade pendant na suot niya. Gayunpaman, namula rin siya sa kahihiyan dahil mahigpit na nakadikit ang dibdib niya sa lalaki. Tara na, madali lang makarating sa pinakamataas na palapag ng walang pahinga, lagi namang kumakain ng Calcium Supreme, si Kuya. Sino ang kuya mo? Huwag kang mahiya, 21 ka pa lang pero mukha kang tiyuhin na 44. Dahil nga sa mukha akong mature kaya ako naaakit ng mga bubuyog at binabawi ko na, wala pa akong naaakit na kahit sino. Kaya ang sinasabi mo, bukod sa amin ni Ruth, may iba ka ng karelasyon, ha? Nakuha agad ni Smart Mia ang sinabi ni Yusuf Zok at biglang napahawak sa tenga niya. Ibuhos mo na, aminin mo na ang lahat, sino ang naakit mo? Nagtataka ako kung bakit hindi mo ako tinatawagan, lumalabas na may kerida ka pala sa labas. Wala ako sa kabisera nitong mga nakaraang araw, kaya ba hindi mo ako mabantayan? Lola, hindi ako nakapunta, tumigil ka na sa paghila, paano tayo makakarating sa rooftop? Naipit si Yusuf Zok sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak, ang isa pang gawain ni Mia sa mainland, bukod sa pagiging mag-isa, ay ang bantayan siya para kay Ruth Wilcox. Pero ang pagsubaybay sa kanya ay nauwi rin sa pagdamay niya. Paano ko malalaman ang daan? Waiter, paano tayo makakarating sa rooftop? Sigaw ni Mia sa koridor. Dito, Director Toff. Marami talagang naka-standby na waiter sa koridor, kaya agad nilang iginiya si Yusuf Zok papunta sa pasilyo. Nilinlang ka, nilinlang, hihilahin ko ang tainga mo, hihihi, laking gulat niya nang sinimulan siyang kulitin ni Mia sa likod, na punong-puno ng kaligayahan. Kung patuloy kang hihilahin, hahampasin ko ang puwitan mo. Mariin na hinampas ni Yusuf Zok ang puwitan niya gamit ang isang kamay. Huwag mong hampasin, makiliti ako, susuko na ako, mag-aayos ako. Namilipit si Mia sa sampal at agad na kumalma. Pagdating nila sa rooftop, lumiliwanag na ang langit, at mula sa rooftop, natatanaw na nila ang pulang liwanag ng bukang liwayway sa di kalayuan. Napakalamig, at napakalakas ng hangin. Magkabilang balikat na nakatayo sina Mia at Yusuf Zok, nanginginig sa malakas na hangin na humahampas sa bubungan. Heto, kunin mo ito. Hinubad ni Yusuf Zok ang kanyang damit pantulog at biglang naging isang lalaking kalahating hubad, nakasuot lamang ng boxer at puno ng mga tato, isang lalaking kalahating hubad. Hindi, sisipunan ka na naman, magbihis ka agad, at saka, ano ba yung pinagkakaabalahan mo, nagpapanggap ka sa harap ng isang babae. Ma'am, pero pwede mo akong yakapin, para pareho tayong main itan. Tingnan mo, malapit nang sumikat ang araw, ibinalik ni Mia ang damit pantulog kay Yusuf Zok at,
Nang hindi na hinintay ang kanyang pagsang-ayon, ay agad siyang niyakap nito. Nakatayo silang magkadikit, harap-harapan. Marahan siyang niyakap ni Yusuf Zoc at mamulong, "Kapatid kita, wala akong balak na masama sa iyo. Walang naniniwala dyan. Kung maglakas loob ka, huwag kang matigas ang ulo, dinidiinan mo ako." Ginalaw ni Mia ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at sinabing. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 259, May buhok ako sa dibdib. Walang bagay na hindi kayang pag-usapan ni Mia at Yusuf Zoc, at walang bagay na kinatatakutan niyang sabihin. Lubos na tinalo ni Mia si Yusuf Zoc. Takot na takot talaga siya rito dahil baliw talaga ang babaeng ito. Mabuti na lang at masyadong malamig sa rooftop, kaya nang nasa kalagitnaan pa lang ng pagsikat ng araw, bumaba na sila ni Yusuf Zoc. Alas 7 ng umaga, nag-almusal ang dalawa sa hotel, at pagkatapos, pagkaalis ni Mia at Yusuf Zoc sa hotel, isang bagong bisikleta, backpack, at mga gamit sa pagbibisikleta ang nakahanda at naghihintay, kasama si Daisy Wilkinson na nakatayo sa pasukan ng hotel nang nakangiti. Mahirap ang ilang araw na pinagdaanan ni Mia, kaya umasa si Daisy Wilkinson na makakapagpahinga na siya. Kung tungkol naman sa trabaho niya, sino ang maglalakas loob na tanggalin siya sa trabaho? Ginoo, Zoc, nagkita tayo ulit. Sa pasukan ng hotel, nakipagkamay si Daisy Wilkinson kay Yusuf Zoc. Palitan mo si Mia sa ibang departamento. May lakas ba ng loob mo na hayaan siyang maglipat ng mga gamit sa bodega? Hindi mo ba nakita ang mga kalyo sa mga kamay niya? Nariyan ang pagdanas sa buhay, at saka nariyan din ang ganitong uri ng pagdanas. Hindi sumuntok si Yusuf Zoc kay Daisy Wilkinson, ang mga unang salita niya pagkatapos makipagkamay ay puro pangungutya. Dapat alam mo ang ugali niya, hindi namin siya nakumbinsi, sabi ni Daisy Wilkinson nang may ngiti na nakangisi, pinapayagan din niya kaming ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi kami makakatulong. Palitan mo siya ng clerk sa opisina, ikaw ang bahala. Kakausapin ko siya tungkol dito maya-maya. Tumingin si Yusuf Zoc kay Daisy Wilkinson. Nakikinig siya sa akin. Sige, kung ganoon ay aabalahin ko si Mr. Zoc. Ngayong gabi, nais kong imbitahan si Mr. Zoc para sa hapunan. Babalik din ang bayaw ko galing ibang bansa. May oras ka ba? Hindi na kailangan ng hapunan, baka aalis ako mamayang gabi. Umiling si Yusuf Zoc. Kahit hindi siya umalis ng gabing iyon, ayaw pa rin niyang kumain kasama sina Marco Toff at Daisy Wilkinson. Kung gayon, sige, sa susunod na lang. Sa susunod na pagkakataon, Mr. Dapat tayong parangalan ni Zoc sa pamamagitan ng kanyang presensya. Masyado kang mabait, natatawang sabi ni Yusuf Zoc, habang kinikiling ang ulo. Sa pagkakasabi ni Daisy Wilkinson, para siyang isang mataas na opisyal o kilalang tao na napakahirap imbitahan. Sige, hindi ko kayo iistorbahin ni Mia. Magsaya ka, at kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sa Hong Kong Island, walang hindi kayang gawin ng tiyahin mong si Daisy. Sige, sabi ni Yusuf Zoc sabay tango at ngiti. Muling nakipagkamay si Daisy Wilkinson kay Yusuf Zoc at saka umalis. Samantala, si Mia, na umakyat na sa taas para magpalit ng damit pang siklista, ay bumaba na rin. Umalis na ba siya? Mabuti naman at alam niya ang kailangan ko, bulong ni Mia. Marami siyang reklamo tungkol sa kanyang tiyahin na si Daisy. Bakit hindi ko pa nakikilala ang nay mo? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc, dahil hindi naman nabanggit ni Mia ang tungkol sa kanyang ina. Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan ang mama ko? Hindi siya kasing galing ng tiyahin ko, palaging kakaiba ang kinikilos at kung ano-ano pa. Nakakainis isipin pa lang yon. Kakaiba ba ang kinikilos mo? Tiningnan siya ni Yusuf Zoc ng kakaiba. Paglinang sa kalusugan. Palagi niyang pinapanatili ang kanyang kalusugan, naghahanap ng mga kakaibang lunas kahit saan na para bang isa siyang sinaunang emperador na naghahanap ng elixir ng buhay na walang hanggan. Hindi ko siya nakita ng 7 taon. Single ni Mia, kaya huwag mo siyang banggitin sa akin. Nagsasagawa ba ang nanay mo ng immortalidad? Hindi napigilan ni Yusuf Zoc ang pagtawa. Patungo siya sa direksyon na iyon. Sa tingin ko nababaliw na siya. Tara na. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Mia. Walang destinasyon sa isip, paikot-ikot lang.
Sagutin ko muna ang tawag. Biglang tumunog ang telepono ni Yusuf Zoc. Si Marlon Shepard ang tumatawag. Sige, sabi ni Yusuf Zoc matapos sagutin at hilingin kay Marlon Shepard na dumiretso na sa punto. Sa prinsipyo, ang mga kontrata para sa 2 ari-arian at 2 espasyo sa paradahan ay maaayos ngayon, ngunit kailangan pa rin namin ang tulong ng aking kaklase para sa tindahan sa tabing kalye. Kaya pagkatapos maayos ang lahat, kakailanganin ang iyong pirma. Kaya nga hindi ka dapat gumala ng masyadong malayo. Okay, tawagan mo na lang ako kapag oras na, sabi ni Yusuf Zoc at saka ibinaba ang tawag. Samantala, si Mia, na kanina pa nakikinig sa tawag ni Yusuf Zoc, ay nakasimangot at nagtanong, pumunta ka ba sa Hong Kong para bumili ng ari-arian? Siya nga pala, may natitira pa akong pera na hindi ko kayang gastusin, kaya plano kong mamuhunan sa Hong Kong. Siya nga pala, kaya ko talagang bayaran ang 60 milyong utang ko sa iyo. Mapagbigay na ikinumpas ni Mia ang kanyang kamay, hindi na kailangan, malakas kitang hinalikan kahapon, isipin mo na lang nakabayaran ito sa iyong emosyonal na pagkabalisa. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Iniabot ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay. Para saan? Medyo natagalan si Mia sa pagsunod sa iniisip ni Yusuf, pero ibinigay pa rin niya ang telepono. Binuklat ni Yusuf ang history ng text message ni Mia, at totoo nga, may nakita siyang impormasyon tungkol sa bank account nito sa mga mensahe. Ipinasa niya ang impormasyon sa telepono ni Miles O'Brien, pagkatapos ay ibinalik ang telepono kay Mia at ginamit ang sarili niyang telepono para tawagan si Miles. Luis, may oras ka ngayon. Ilipat ang 60 milyon sa account na natanggap mo ngayon lang, yung kay Lara Toff. Sige, aalis ako sa oras na magbukas ang bangko, sagot ni Miles. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, binatukan ni Mia si Yusuf, at hindi pa niya binababa ang telepono kay Miles. Sige, iyon lang kung ganoon, babalik ako sa kabisera sa loob ng ilang araw. Ibinaba ni Yusuf ang tawag pagkatapos niyang matapos ang kanyang sasabihin. Mukha ba akong may balahibo sa dibdib ko? Biglang tanong ni Yusuf kay Mia. Kaunti lang, hindi naman kalakihan, bakit? Nagtatakang tanong ni Mia. May buhok sa dibdib, lalaki iyan, tunay na lalaki. Paano nga ba magagastos ng isang lalaki ang pera ng isang babae? Pag pinagastos mo ulit ang pera mo, magagalit ako. Ayos, 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 kaya pala lumihis ka ng husto para lang ibalik sa akin ang pera ko, di ba? Ikaw at ang pride mong lalaki. Naiinis na sabi ni Mia. Bumantong hininga si Yusuf, saka sumakay sa kanyang bisikleta at nagsimulang yumandar, sabay sabing, siguro para sa iyo, hindi kalakihan ang 60 milyong ito, at wala kang problema kung ibibigay mo ito sa akin, pero kung alam ito ng tiyahin o ng tatay mo, ano kaya ang iisipin nila kay Yusuf Zoc? Malamang alam na nila, kaya ayokong may magsabing pera ni Mia ang hinahabol ni Yusuf Zoc. Isa pa, hindi naman ako nagkukulang ng pera ngayon. Maaaring hindi ako kasing yaman ng pamilya mo, pero hindi naman ako masyadong kumakapit sa mga ari-arian ng kahit sino. Sige, sige, mali ako, ha? Pero sino ba yung babaeng yun ngayon? Nasa akin na ang numero niya ngayon. Sabihin mo nga sa akin, sino siya, na namamahala sa pera mo? Ang accountant ng kumpanya, sabi ni Yusuf nang walang kahit kaunting pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Kumpanya, accountant, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Mia. Nagsimula ako ng isang investment company at kamakailan ay namuhunan din sa isang pharmaceutical company. Kaya oo, mayroon na akong accountant ngayon. Ano ang naisip mo? Sus Mariosep, hindi pa naman ganoon katagal, at nakarating ka na sa ganito kalayo. Hindi makapaniwala si Mia, isa kang klasikong kwento ng mga taong yumaman. Malaki, pakiramdam ko napakaliit nito. Hindi ako maihahambing sa Fuyo Group na iyon o sa mga katulad ng Ross Family at Wilcox Clan, kaya small-time business lang ang ginagawa ko. Sa bilis mo, sino ang makakalaban mo sa loob ng 10 taon? Pero tuwang-tuwa ako. Kung mas malakas ka, mas masaya ako. Dapat ganito talaga ang lalaking pinili ni Mia, dinudurog ang lahat ng nasa daan niya. Baliw ka. Hindi nanay na si Yusuf sa kanya at binilisan niya ang pagbibisikleta. Hoy, yung lalaki sa unahan, saan ka tumatakbo palayo?
Tumawa ng malakas si Mia at hinabol siya. Saktong paalis na sina Yusef at Mia sa harap ng Intercontinental Hotel, isang itim na Mercedes ang huminto rin sa pasukan ng hotel, at lumabas ang isang mukhang mabangis na lalaking nasa katanghaliang gulang, habang pinagmamasdan ang direksyon na tinatahak ni Yusef. Tingnan mo nga kung bakit siya pumunta sa Hong Kong, Emv. Ungol ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Oo, magpapadala ako ng tao para mag-check agad, magalang na sabi ng isang matandang lalaki, habang tumatango. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang, pumasok sa Intercontinental Hotel, at nagtanong habang naglalakad, may nakalap ba tayong impormasyon tungkol sa kanya kamakailan? Hindi po, Ginoo, hindi po siya pinapansin ng pamilya, umiling ang matanda. Hindi mo na kailangang mangalap ng impormasyon kung ganoon. Magpadala ka ng isang tao para hanapin siya, dalhin siya rito. Hindi natin siya maaaring hayaang manatili sa probinsya, o hindi rin siya papayagan ni Zuji sa malaot madali. Papuntahin mo siya sa ibang bansa at bigyan mo siya ng pera, hayaan mo siyang mag-isa. Isa pa, mahalaga ang pagpupulong ngayong gabi kay Markotov, siguraduhin mong maayos ang pagkakaayos nito. Oo, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 260, Pag-imbita kay Yusef Zoc. Ang Parker Group ng pamilyang Nash ay mayroon ding malawak na kadena ng industriya sa Hong Kong, at si Kevin Nash ay madalas na pumupunta sa Hong Kong Island para sa mga negosasyon sa negosyo, mayroon pa nga siyang sariling mga kumpanya at opisina doon, at ang kanyang pasaporte ay isang pasaporte ng Hong Kong. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Intercontinental ng napakaaga ngayon ay dahil may naka-schedule siyang almusal kasama ang isang tao, at mayroong serye ng mga aktibidad sa negosyo na nakaplano sa Intercontinental pagkatapos ng almusal. Nang makita si Yusef Zoc nang hindi inaasahan, lubos siyang nagulat, nakita niya ang anak na ito sa labas bilang isang salot, isang supling ng lobo, dahil ang salot na ito ay masyadong malupit. Kung tutuusin, si Tyler Nash ay kapatid niya sa ama, ngunit napakalupit niya para putulin ang lahi ni Tyler Nash. Isinilang sila mula sa iisang ugat, bakit sila naiinip na lumunin ang isa't isa? Batay pa lamang dito, alam na ni Kevin Nash na si Yusef Zoc, ang anak sa labas na ipinanganak sa isang nakaraang pagkakamali, ay hindi na dapat bumalik sa ari-arian ng mga Nash. Kung babalik siya, malamang na hindi makakaranas ng kapayapaan ang pamilya Nash. Siyempre, hindi siya nagkulang ng mga anak na lalaki, kasama na si Yusef Zoc. Kung wala siyang ibang anak na lalaki, marahil ay gumawa na sana siya ng malaking pagsisikap para maibalik si Yusef Zoc sa ari-arian ng mga Nash, ngunit tila mayroon na siyang dalawang anak na lalaki, at nitong mga nakaraang taon, isang matandang puno ang sumibol ng mga bagong usbong, at sabay-sabay na nanganak ang kanyang alaga na babae para sa kanya. Dahil walang ibang nakakaalam tungkol sa dalawang ito, hindi nagkulang sa kanya si Yusef Zoc. Siyempre, kahit isa siyang salot, ayaw niyang mamatay ang salot na ito. Total, kadugo rin niya ito, at lalong ayaw niyang makita ang salot at ang ibang mga anak ng pamilya na maging mortal na magkaaway sa isang laban hanggang kamatayan. Kaya ang pinakamahusay na solusyon ay ipadala si Yusef Zoc sa isang partikular na bansa sa ibang bansa, pagkatapos ay bigyan siya ng halaga ng pera, at babalaan siyang huwag nang bumalik sa bansa. Sa ganoong paraan, hanggat hindi siya mahanap ni Tyler Nash, unti-unting mawawala ang puot. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay isa lamang itong pangarap niya. Hindi niya kayang kontrolin ang buhay ni Yusef Zoc. Pagkalipas ng isang oras, ang punong katiwala ng pamilyang Nash at ang matandang mayordomo, si Ted Wolf, na tinatawag ng lahat sa pamilyang Nash na Tio Ted, ay lumitaw sa isang sangandaan sa Hong Kong Island. Nakasuot siya ng tailcoat at may kasamang 4 na lalaking nakaitim, kasama ang 2 Mercedes na nakaparada sa tabi ng kalye. Paparating na sila, sa di kalayuan, 2 siklista ang lumitaw sa kanyang paningin, at ang 2 ito ay sina Yusef Zoc at Mia. Dapat aminin, napakalaki ng impluwensya ni Tio Ted. Nang masulyapan niya si Yusef Zoc sa Hong Kong, pinagmasdan niya ito na parang isang uod na kumakapit. Sa totoo lang, napansin din ni Yusef Zoc, na kasama ni Mia sa pagbibisikleta, na may sumusunod sa kanila. Mayroong higit sa isang sasakyan na sumusunod sa kanila, at inakala niyang para iyon sa palihim na proteksyon ni Mia, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Mula sa malayo,
Hindi sinasadyang napatingin si Yusuf Zoc sa unahan at may napansing mali, gayon din si Mia, dahil may mga taong nakaharang sa daan, mga estranghero. Nakita ni Yusuf Zoc si Ted Wolf kasama ng grupo ng mga tao. Ang matandang ito ang pinakamatapat na katulong ni Kevin Nash at isang entry-level na master ng internal martial arts, malamang na mas malakas pa kaysa kay Everest Zoc. Yusuf Zoc, hindi ko sila mga kasama, tumigil ka. Agad na tumigil si Mia habang nagsasalita at iniunat ang kanyang pulso para makipag-usap sa kanyang relo. Nanay Wu, may problema ako sa hinaharap, ang mga taong papalapit ay walang mabuting hangarin. Huminto si Yusuf Zoc at hindi nagpatuloy sa pagsulong, hindi dahil sa natatakot siya kay Ted Wolf, kundi dahil ayaw niyang makipag-ugnayan dito. Whoosh! Dalawang sasakyan ang mabilis na bumusina mula sa likuran. Agad na lumabas ang 8 tao mula sa 2 kotse, 3 babae at 5 lalaki, na pumalibot kay Mia ng may pag-iingat, maingat na binabantayan si Ted Wolf at ang grupo nito na mahigit 20 metro ang layo. Sa sandaling ito, natigilan si Ted Wolf. Sino ang babaeng ito? Nagbisikleta pero palihim na may kasamang napakaraming gwardya. Nay Wu, pakisamahan po si Mia at ang mga bisikleta natin pabalik sa hotel. Maaari ko bang kunin ang isa sa mga kotse? Sumulyap si Yusuf Zoc kay Ted Wolf sa malayo at, hinawakan ang kamay ni Mia, sumakay sa naunang Mercedes SUV. Yusuf Zoc, nang makita ni Tio Ted na papaalis na si Yusuf Zoc, agad siyang tumakbo palapit sa kanya. Hindi siya mabilis pero matatag ang kanyang mga hakbang, natatahak ang halos 20 metro sa loob lamang ng 3 o 4 na segundo. Nang mga panahong iyon, hindi pa pinaparada ni Yusuf Zoc ang sasakyan papunta sa pangunahing kalsada. Natigilan sina Nanay Wu at lahat ng mga bodyguard. Kilalang-kilala ng matandang lalaking ito na nakaharang sa kalsada si Yusuf Zoc. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Yusuf Zoc ang bintana ng kotse at kumunot ang noo. Ano ang kailangan mo? Yusuf Zoc, gusto kang makita ng tatay mo. Kailangan mong sumama sa akin ngayon, seryosong sabi ni Ted Wolf, habang nakatayo sa harap ng kotse ni Yusuf Zoc. Wala akong oras para makita siya, at saka, hindi ko siya ama. Tumabi ka, kung hindi ay dadaan ako. Bumusina si Yusuf Zoc sa sasakyan. Yusuf Zoc, huwag mo akong pahirapan nito. Dapat mong malaman, inutusan ako ng Panginoon na ihatid ka roon, kaya gagawin ko ang lahat para madala ka. Huwag mo akong pilitin na maging matigas ang ulo. Sus Mariosep, hindi ako natatakot sa'yo. Mia, bugbugin mo ang matandang iyon. Malakas na sigaw ni Mia na nasa kotse. Umalis ka. Biglang bumilis ang takbo ni Yusuf Zoc at nagmura bago dumiretso kay Ted Wolf, nang hindi man lang nagpipigil. Wow! Tila alam na alam ni Ted Wolf kung gaano kalupit ang batang lobo na ito, kaya nang sandaling sumugod ang sasakyan ni Yusuf Zoc, inihampas niya ang isang palad sa hood at tumilapon pataas sa bubong ng off-road na sasakyan. Ang lakas ng loob mong Sir-on ang binibini, bumaba ka. Whoosh! Sa isang hakbang, tumalon din ang bodyguard ni Mia sa bubong ng Mercedes, inalog ang sasakyan ng malakas kaya't sina Yusuf Zoc at Mia na nasa loob ay agad na yumuko, na parang natatakot na baka gumuho ang bubong. Matandang lalaki, umalis ka. Ito ang aming sasakyan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos kung hindi mo naman ginagawa iyon. Malamig na singgal ni Ted Wolf, malakas na tinapakan ang paa, at pagkatapos ay isang malaking yupi ang talagang lumitaw sa bubong. Yusuf Zoc, lumabas ka. Malakas na sigaw ni Ted Wolf. Naghahanap ng kamatayan. Sa wakas ay nakagawa na ng hakbang ang bodyguard ni Mia, at nabangga niya si Ted Wolf sa bubong ng kotse. Pareho silang nagsasanay ng internal martial arts sa antas ng baguhan, ngunit si Ted Wolf ay malinaw na mas malakas kaysa sa bodyguard ni Mia. Pagkatapos ng ilang pagtulak, naitulak palabas ng bubong ang bodyguard ni Mia. Whoosh! Pagkabagsak ng bodyguard ni Mia sa lupa, agad na bumunot ng baril ang ibang bodyguards. Tama, armado pala ang mga bodyguard ni Mia mula sa Hong Kong, at isang misteryo kung paano nagawa iyon ni Markotov. Nang sandaling iyon, maraming tao sa kalye ang nanonood, inakala pa ng ilan na nagkukuha sila ng pelikula, hindi naman ito mukhang isang marahas na insidente,
kung saan isang babaeng nasa katanghaliang gulang at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang naglalaro ng mga tulak kamay sa ibabaw ng isang kotse. Yusuf Zoc, sino ang taong ito? Okay lang ba kung patayin natin siya? Tanong ni Mia, sabay hawak sa braso ni Yusuf Zoc. Hindi na kailangan, bababa na ako. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Hindi niya maaaring idamay si Mia dito, dahil wala itong kinalaman sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at lumabas ng kotse, pagkatapos ay sumulyap kay Ted Wolf na nasa bubong at sinabing, "Tara na, nasaan si Kevin Nash?" Intercontinental Hotel. Nako, anong pagkakataon naman? Tara na. Biglang napagtanto ni Yusuf Zoc na malamang gusto siyang makilala ni Kevin Nash dahil nakita niya ito sa Intercontinental Hotel. Mia, bumalik muna kayo. Hanapin mo ako mamayang gabi, at samahan mo akong kumain ng masarap. Babalik na ako sa hotel. Hinding-hindi ko gagawin yan, kung hindi ay iiwan mo na naman ako. Pupunta rin ako sa hotel. Mia, umakyat ka rito para magmaneho, at ikaw na matandang lalaki sa harap, hintayin mo, natapakan mo ang bubong ng kotse ko at nasira mo, kailangan mong magbayad, kung hindi ay hindi ito matatapos. Ayon sa nais mo, kagalang-galang na binibini. Ngumiti si Ted Wolf at sumulyap din sa bodyguard ni Mia. Hindi pa rin mahulaan kung kaninong pamilya siya binibini. Sumakay si Yusuf Zoc sa Mercedes ni Ted Wolf, at sumunod si Mia kasama ang lahat ng kanyang mga bodyguard sa isang convoy ng 4 na kotse, patungo sa Intercontinental. Samantala, sa loob ng kotse, tinawagan din ni Mia ang numero ng kanyang tiyahin na si Daisy Wilkinson. "Tia Daisy, may itatanong po sana ako sa inyo tungkol sa isang tao. Si Kevin Nash ba ang chairman ng Parker?" Matalinong babae si Mia. Nasa isip niya ang pangalang Kevin Nash sa sandaling binanggit ito ni Yusuf Zoc. Bagamat hindi siya kasali sa negosyo o komersyo, bilang tagapagmana ng isang mayamang pamilya, batid niya ang malalaki at maliliit na balita sa bilog ng negosyo. Narinig na niya ang tungkol kay Kevin Nash, ang chairman ng Mainland Parker Industries, na ang halaga sa merkado at pamana ay mas malakas pa kaysa sa kayamanan ng kanyang Tufts family. Total, ang mga Tuft ay mga baguhang mayayaman, samantalang ang pamilyang Nash ay isang prestihiyosong angkan sa loob ng ilang henerasyon.